Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank party, ngunit pinaalis siya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi sapat ang galing ng kanyang support magic kumpara sa iba. Gayunpaman, hindi naman talaga isang salamangkero si Orhan sa simula pa lang, at nagpasya siyang bumalik sa kanyang tunay na kakayahan at hilig sa paggamit ng espada upang maging pinakadakilang adventurer kailanman. Si Orhan ay naglakbay ng walang direksyon sa piitan ng mag-isa, na tila pagod na sa kanyang sariling buhay, nang makasalubong niya ang isang demonyong daga. Kinuha niya ang kanyang espada na tila hindi niya nagamit sa napakatagal na panahon sa puntong ito. Hinarap niya ang halimaw at tinaga ito sa isang malinis na hataw, napagtanto niyang medyo kalaw-angin na siya matapos hindi gamitin ang espada sa loob ng napakatagal na panahon. Ito ay nakakuha ng atensyon ng ilang ibang daga sa piitan na agad na sumugod kay Orhan at sinubukang atakihin siya. Ang mga nilalang na ito ay walang laban sa tagapaglikha ng grupo ng bayani, at mabilis lang din niya itong natapos. Nilipol niya ang natitirang mga daga na hamarang sa kanyang daraanan. Tiningnan niya ang lahat ng mga core na nakakalat sa sahig ng piitan at naisip na baka hindi siya kasing wala sa kondisyon gaya ng inakala niya noong una, at marahil ay may pag-asa pa para sa kanya bilang isang solong espadachim. Ngunit bago pa siya makalingon, napapalibutan siya ng isang grupo ng mga goblin na higit na mas malakas kaysa sa mga dagang demonyo at alam yun ni Orhan. Nagpasya siyang huwag ng makipagsapalaran at ginamit ang sarili niyang suportang mahika. Sa sarili niya, pinapalakas ang kanyang lakas sa maikling panahon, ginagawa siyang mas matibay at ang kanyang espada ay mas delikado. Sa gayon, inatake ng mga goblin si Orhan, ngunit hindi sila nakatapat sa bilis at kasanayan na taglay niya matapos maging miyembro ng isang S-rank na grupo. Napabagsak niya silang lahat isa-isa habang iniisip kung paano niya hindi talaga nasubukan ang sarili niyang support magic sa sarili niya at napagtanto kung gaano ito nagpaparamdam sa kanya ng pagiging napakalakas. Handa na sana siyang magpabeya matapos mapabagsak ang buong unang pangkat, ngunit bago pa siya makahinga, isang pangalawang pangkat ng mga goblin ang sumugod sa kanya ng direkta. Alam na malapit nang mawala ang kanyang support enchantment, tumalon siya ng ulo-ulo at nilaslas ang lahat ng mga goblin na hamarang sa kanyang daan, hinabol pa nga ang isa hanggang sa huli upang tuluyan itong mawala. Dahil doon ay nawala ang kanyang protektibong engkanto at napagtanto niyang gumagana lamang ang kanyang salamangka sa loob ng 3 minuto ng labanan, na nangangahulugang kailangan niyang maging maingat kung kailan at paano niya ito ginagamit. Sa sandaling yun, ang ikatlong alo ng mga walang katapusang goblin na ito ay pumasok sa piitan at sumugod kay Orhan ng buong bilis, layuning tuluyan siyang talunin. Ngunit muling nagawang manaig ni Orhan sa kanila at sinimulan silang talunin isa-isa. Di nagtagal ay napagtanto niyang malapit nang matapos ang kanyang engkanto, kaya't muli niyang ginamit ang salamangka malapit sa mismong. Naipagpatuloy ang kanyang pananalaki habang nilalabanan niya ang huling iilang goblin ng Kawan, habang nakikita niyang nawala ang buhay sa mga mata ng huling goblin. Ang alaala ng gabing yun ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanya. Naalala niya muli kung paano pumasok si Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Anne at Derek at diretsyong sinabi sa kanya na patatalsikin nila siya sa grupo ng mga bayani. Nagulat si Orhan habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari. Hinarap niya si Oliver at nagtanong kung ano ba ang pinagsasabi nito. Dapat ay matatalik silang magkaibigan, ngunit nanatiling walang emosyon at mapagkalkula si Oliver. Sinabi sa kanya na ang pagiging kaibigan mula sa iisang nayon ay hindi nakakatago sa katotohanang siya ang pinakawalang silbing miyembro ng grupo. Anne at Derek ay parehong sumingit, sinasabing ang ginagawa lang niya ay pabagalin sila at pigilan sa pagkamit ng kadakilaan. Naglaro sa isipan ni Orhan ang kanyang buhay habang sinusubukan niyang unawain ang kakaibang sitwasyon. Paano nagawang desisyunan ng kanyang matalik na kaibigan na paalisin siya sa pangkat na siya mismo ang lumikha? Isang pangkat na nakilala bilang pangkat ng bayani dahil sa bilis nilang umakyat sa mga piitan at di kalaunan ay naging isa sa mga pinakamahusay na pangkat sa buong bansa. Pangangatwiran ni Oliver na sa huling misyon ng paglilinis ng piitan na may pakikipagtulungan, napansin niya ang ibang mga pangkat at kung paano ang enchanter ng kanilang grupo ay napakalakas at may kakayahang tumulong sa ibang miyembro at kung ikukumpara doon. Lubos na walang silbi si Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa sarili niyang pandinig habang sumasagot siya ng matalim, sinasabing hindi naman talaga siya isang mang-eengkanto sa simula pa lang, at ang tanging dahilan kung bakit niya ginampanan ng tungkuling iyon ay dahil wala sa grupo ang may kakayahan sa mahika.
Kaya isinakripisyo niya ang sarili niyang posisyon bilang isang espadachim at nagsimulang magsanay bilang isang mang-eengkanto, at gumawa pa siya ng sarili niyang estilo ng mahika upang punan ang kakulangan niya sa talento bilang isang mage na taga-suporta. Ngunit tumawa si Anne sa kanyang mukha, tinawag siyang isang kaawa-awang talunan na nagdadahilan lang dahil si Oliver naman talaga ay mas mahusay na espadachim kaysa sa kanya noon pa man. Dahil doon, lumingon si Orhan kay Oliver dahil ito na ang huling pag-asa niya, ngunit malamig na sinabi ni Oliver sa kanya na nakahanap na rin sila ng kapalit na enchanter, na tutulong sa kanila na umakyat sa mga ranggo at makamit ang kadakilaan. Sa wakas, tinanggap ni Orhan ang bagong realidad at ang katotohanang wala na siyang lugar sa partidong ito. Sa isang huling pamamaalam, tumalikod siya upang umalis nang tumawa si Anne, sinasabing hindi naman talaga siya para sa isang S-rank na partido dahil ang kanyang paggamit ng espada at mahika ay parehong nasa A-rank, na nangangahulugang isa siyang kaawa-awang marunong sa lahat, ngunit walang tunay na pinagkadalubhasaan. Sa wakas, bumalik siya sa realidad habang naglalakad siya. Iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang ay nakabuo na pinagsasama ang tradisyonal na papel ng isang eskrimador at isang salamangkero. Nagpasya siya na patuloy siyang magiging isang mahusay sa maraming bagay, ngunit sa parehong oras ay pag-aaralan niya itong lahat at ipapakita sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ni Oliver at ng iba pa. Nang paalis na siya, isang grupo ng 4 na adventurer ang mabilis na pumasok sa teleportation room na pawang hingal na hingal. Tinanong ng kanilang pinuno kung maayos lang sila dahil hindi nila inaasahan ang napakaraming orc ng sabay-sabay. Isang miyembro ang nagsalita na sinasabing naiwan nila ang babae. Sinabi ng pinuno na tama ang kanyang desisyon, dahil kung sinubukan nilang tulungan ang babae ay namatay silang lahat. At saka naman sumama lang ang babae sa kanilang pagtitipon ngayon, kaya halata namang inuna niya ang matanda niyang kaibigan. Ang sugat ng sarili niyang grupo na iniwan siya ay sariwa pa sa kanyang isipan, kaya humarap si Orhan sa mga lalaki at sinabi sa kanila na kinamumuhian niya ang mga taong katulad nila. Isa sa mga lalaki ang nagsabi na wala silang nagawa upang tulungan siya at isa sa kanila ang sumubok na saktan si Orhan, ngunit mabilis siyang napigilan at napasubsob sa sahig, habang sinasabi ni Orhan sa kanila na tumahimik ang pangit nilang pagmumukha at tumakas. Sa sinabing yun, humarap siya sa pinuno at galit na tinanong kung saan niya iniwan ang babae para mamatay at dali-daling nagtungo sa direksyong iyon upang iligtas siya. Natagpuan niya ito sa dulo ng isang kuweba kung saan siya ay tuluyang nasukol laban sa tila isang hukbo ng mga orc. Patuloy siyang umatras sa dingding na may luha sa kanyang mata at ginamit ang kanyang pananggang kalasag habang lumalapit ang mga orc. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kalasag, dahil agad na nakalusot ang orc dito at malapit na nilang tapusin ang kanyang buhay. Nang biglang sumulpot si Orhan at ginamit ang kanyang mahika ng hangin upang itulak sila pabalik, nabigla at natulala ang dalaga, ngunit hindi nag-aksaya ng sandali si Orhan habang binunot ang kanyang espada at tumakbo patungo sa mga orc, sinubukan ng unang orc na itumba siya sa lupa. Ngunit madali niyang naharangan ang atake at sa tulong ng kanyang sariling suportang mahika bilang dagdag na lakas, pinagtabasan niya ang mga orc na tila. Ang mga ito ay yari sa mantikilya. Nakatayo roon ang babae, nalilito, nagtataka kung si Orhan ba ay isang eskrimador habang ginagamit niya ang kanyang mahika ng pagpapalakas para pahusayin ang talam ng kanyang espada bago sumugod sa mga orc, hinihiwa ang kanilang mga sandata at pinapabagsak din ang mga kalaban. Napagtanto niya na tama ang mga kasama dahil hindi nila kailanman kayang harapin ang napakaraming orc ng sabay-sabay, ngunit mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa iwan ang isang miyembro ng grupo. Sa isip na yun, sinibasab niya ang 12 ng halimaw ng sabay-sabay. Habang pinapanood ng babae ng may paghanga, nagtataka kung sino ang lalaking ito, ipinagpatuloy ni Orhan ang kanyang matinding paglaban at sa pangalawang bugso ng mga atake, nagawa niyang lupigin ang bawat orc sa kuweba, iniiwan na lamang ang kanilang mga labi at makikinang na mga core sa likuran. Dahil doon, lumingon siya sa babaeng pula ang buhok sa dulo ng kuweba ngunit nakita niya itong nakahiga sa sahig habang nawawala ang epekto ng adrenaline. Pagsapit ng takip silim, lumabas sila ng piitan at ipinakilala ng babaeng pula ang buhok ang sarili bilang Sofia bago siya niyaya sa hapunan bilang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Tinanggap naman ni Orhan ang alok at sinundan siya pababa sa isang taberna na pagmamay-ari ng Silver Rabbits Guild.
Napagtanto niya na miyembro pala ito ng mismong guild dahil mayroon din itong sagisag sa kanyang kapa at napansin niyang may ipinapaalala ito sa kanya ngunit hindi niya matukoy kung sino. Nawala agad ang pagkalito nang ipakilala ni Sofia sa kanya ang kanyang ate. Selma, nakilala na ni Orhan dahil isa rin siyang S-ranked enchanter mula sa ibang grupo. Si Selma ang pinakamalakas na enchanter sa bansa at siya ang nakaisip ng sistema ng paghahati ng mga tungkulin sa mga espadachim, swordsman, na umaatake, ang tank na sumasalo ng pinsala, at ang mage na nagbibigay ng suporta. Tiningnan niya si Orhan nang may pagkasuklam at sinabi sa kanya na tatawagan niya ang FBI dahil 14 pa lang ang kapatid niya. Agad namang sinabi ni Orhan sa kanya na wala ang pangalan niya sa mga Epstein files kaya pwede siyang kumalma. Habang sinabi ni Sofia sa kapatid niya na iniligtas pala ni Orhan ang buhay niya. Medyo kumalma si Selma pagkatapos noon at pinagalitan ang kapatid niya dahil sa paglabas ng mag-isa sa isang dungeon nang hindi muna sinasabi sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Orhan kay Selma na siya ay pinalayas mula sa grupo ng bayani kaya halos isang palaboy na lang siya sa puntong ito. Agad niyang nakita ang kislap sa mga mata ni Selma at nagtaka siya kung iniisip nitong kuhanin siya sa grupo nito. Ngunit bago pa mangyari yon, sinabi niya kay Selma na wala siyang planong sumali sa anumang grupo sa malapit na hinaharap sa ngayon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag siyang magpataas ng bangko at tinanong kung interesado siya sa isang trabaho. Nakakagulat ito para kay Orhan at nagkaroon siya ng kuryusidad at nagtanong tungkol sa trabaho. Sinabi ni Selma na isang malaking grupo mula sa kanyang guild ang bababa sa mga dungeon bukas. Ang grupo ay maglalaman ng maraming bagong. Ang mga adventurer at ang miyembro ng O-rank ay kinakailangang bantayan sila, at tiyakin na ang mga floor boss na lumalabas tuwing 10 level ay matatalo at walang anumang masawi. Sabi niya ang ekspedisyon ay aprobado ng isang sponsor at matutuwa siya kung sasama si Orhan bilang karagdagang adventurer. Sinabi rin niya kay Orhan na lubos niyang iginagalang ang kasanayan at lakas nito dahil kung hindi niya ito hihingin sa kanya. Malalim itong tumimo sa kanya dahil ang dahilan kung bakit siya sinipa mula sa kanyang grupo sa simula pa lang ay dahil humanga ang mga miyembro ng kanyang grupo kay Selma mismo nang ipinamalas niya ang kanyang mahika at yun ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang kailangan nila ng mas mahusay na mage para sa kanilang pangkat din. Nagpasya si Orhan na pumayag ngunit sa kondisyon na bababa lamang siya sa kailaliman bilang isang espadachim dahil hindi na siya isang salamangkero. Medyo nag-aalala si Selma tungkol doon ngunit nagpasya na mas mahalaga ang pag-recruit sa kanya dahil malamang ay babalik siya sa kanyang pangunahing tungkulin bilang isang salamangkero kapag nagkaproblema. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Orhan na bisitahin ang isa sa mga tindahan upang kumuha ng ilang kagamitan at agad siyang binati ng matanda na parang matagal na kaibigan. Ang matanda ang tagapagbigay ng baluti at armas ni Orhan mula pa sa simula, noong wala pa si Orhan, at nang may mabigat na puso ay inihayag ni Orhan na hindi na siya makakapag-anunsyo pa para sa kanya dahil wala na siya sa pangkat ng bayani. Sinasabi niya na ngayon wala nang magbibigay pansin sa kung anong armas ang ginagamit niya o kung saan siya kumukuha ng kanyang baluti at humingi ng tawad sa matandang lalaki dahil sa pagkadismaya niya rito. Ngumiti lang ang matandang lalaki at pinasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya hanggang sa kasalukuyan na nagsasabing makikinig pa rin sa kanya ang mga tao dahil siya ay isang tunay na mabuting tao na malakas at makakahanap ng paraan para makabalik sa ituktok muli. Ito ay nakakagulat na nagpatulo ng luha sa kanyang mata habang napagtanto niya na mayroon pa ring umaasa sa kanya at nagpasya siya. Ibuhos ang lahat at muling buuin ang kanyang sarili mula sa simula. Kinabukasan ng umaga, kasama ni Orhan si Sofia upang makipagkita sa pinuno ng angkan ng Silver Rabbit na kilala bilang si Vince. Malugod niyang tinanggap si Orhan sa gusali ng kanilang angkan at nagpakilala. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya na makaharap ang pinuno ng isang makapangyarihang angkan tulad ng Silver Rabbits. Ngumiti si Vince sa sinabi nito, at sinabing hindi na niya kailangang maging masyadong maingat dahil magkapantay sila. Sinabi ni Vince na batid niya ang mga tagumpay ni Orhan at alam niyang siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit matagumpay ang pangkat ng bayani. Iginiit niya na dapat nilang isantabi ang mga formalidad at sa halip ay subukan nilang alamin kung ano talaga ang iniisip ng ibang tao. Dapat nilang ituon ang kanilang isip sa gawaing kasalukuyan na siyang ekspedisyon sa pagtuturo na ito.
Lumingon si Vince kay Selma para sa paliwanag at nagsimula siyang banggitin na sila ay maglalakbay mula sa unang palapag ng piitan hanggang sa ika-51 palapag sa loob lamang ng 3 napakakaunting araw. Sinabi niya na hihinto sila sa kanilang paglalakbay sa antas 21 sa unang araw at ipagpapatuloy sa ika-2 araw hanggang sa ika-36 na palapag at sa wakas sa ika-3 araw ay layunin nilang masakop ang ika-51 palapag. Habang ipinapaliwanag ang lahat ng ito, naalala niya ang usapan niya kahapon kay Vince nang una niyang sabihin sa kanya tungkol sa katotohanang si Orhan ay pinatalsik sa grupo ng mga bayani. Agad sinabi ni Vince na ang grupo ng mga bayani ay nakagawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay dahil kung wala si Orhan na namamahala sa lahat ng bagay ng perpekto, hindi sila magiging kasing lakas ng dati. Sumang-ayon si Selma sa pagtatasa, na nagsasabing ang kanyang support magic ang nagdala sa kanila sa isang napakataas na antas na imposible para sa kanila kung wala ang kanyang tulong. Alam niya na sa batayang antas, hindi kasing lakas ang support magic ni Orhan tulad ng sa ibang S-ranked support mages, ngunit binabawi niya ito sa bilis ng kanyang pagcast na hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa kahit sariling bilis. Naaalala niya ang labanan. Sinasabing ginagamit din ito ang ilan sa sarili nitong orihinal na salamangka at higit pa roon, ang kakayahan nitong unawain ang sitwasyon at umaksyon dito ng may matalinong desisyon ay halos walang kapantay. Sa wala na siya sa larawan, hindi na mapananatili ng grupo ng bayani ang kanilang nangungunang posisyon, na nangangahulugang maaaring sumalakay ang mga Silver Rabbit at sunggaban ang kalamangan upang maging pinakamalakas na grupo sa bansa. Nalito ng kaunti si Vince dahil hindi niya maintindihan kung bakit papayag ang isang napakatalinong enchanter sa isang magkasamang pagsalakay sa isang piitan kung saan wala siyang gaanong mapapala. Sumagot si Selma na sa karamihan ng pagkakataon, ang mga support mage ay hindi ibinigay ang kasikatan na nararapat sa kanila at oo, sikat siya, ngunit dahil lang yun sa kanyang mga galaw na sapat na kagarbuhan upang makuha ang kanilang atensyon. Habang ang mga tunay na malakas na salamangkero ay nananatili sa dilim ng walang sariling karangalan, bumalik siya sa realidad nang magsalita si Orhan at nagtanong upang kumpirmahin na magkakaroon ng 10 grupo ng mga baguhan na papasok sa mga piitan at 5 escort, kabilang sina Selma at siya. Ang mga baguhan ang bahala sa lahat ng halimaw sa bawat pagliko, ngunit kung may mangyari na kakaiba, susugod ang mga escort upang matiyak na mananatiling ligtas ang mga baguhan. May isang bagay siyang nakitang nakakalito bagaman at tinatanong kung bakit mayroon lamang 5 tagagabay. Kung ang ideya nila ay siguraduhin na magkaroon ng ligtas na karanasan ang mga baguhan, bakit hindi na lang kumuha ng maraming grupo ng rank sa halip na 5 separatist ranker? Sumagot si Selma na ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ginagawa yun ay upang maranasan din ng mga baguhan ang hirap ng pagdaan sa isang piitan at hindi masyadong magtiwala sa kanilang mga kakayahan. Hindi talaga pinaniwalaan ni Orhan ang paliwanag niya, ngunit alam niyang hindi nila ipapakita ang tunay nilang motibo sa isang tagalabas na hindi kaanib sa anumang angkan. Sa kabila nito, nagpa siya si Orhan na tanggapin ang misyon dahil wala rin naman siyang mas magandang gawin. Mukhang masaya si Vince tungkol dito at sinabing babayaran siya ng 2 gintong barya ng advance. At 10 pa sa pagkumpleto ng gawain. Bahagya itong ikinagulat niya habang nagtatanong kung hindi ba ito labis dahil halos katumbas na yun ang halaga ng pera sa isang taon. Ngunit tugon ni Selma na malaki ang pagpapahalaga nila sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit nais nilang tiyakin na sapat ang kanyang bayad. Nagpasalamat si Orhan sa kanila at nangakong makikipagkita kinabukasan ng umaga at umaasang magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal ay dumating ang susunod na umaga at si Orhan ay dumating sa pasukan ng mga silid sa ilalim ng lupa kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga bagong adventurer na naghihintay para sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakita niya sina Sofia at Selma na handa na para sa adventure at pinuri si Selma sa kanyang kasuutan, na ikinainis ni Sofia, at muli siyang pinaalalahanan na siya ay isang menor. Sinabihan siya ni Orhan na kumalma ng kaunti dahil hindi rin siya tagahanga ni Michael Jackson. Tinanong ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon dahil dati ay nakatira siya sa mansyon na pag-aari ng kanilang partido. Sumagot si Orhan na kasalukuyan siyang nanunuluyan sa bahay tuluyan, ngunit sa lalong madaling panahon ay makakahanap din siya ng maayos na matutuluyan. Sa puntong yun, laminggalinga si Orhan at sinabing tila narito na ang lahat at siguro ay dapat na nilang simulan ang kanilang ekspedisyon.
Sumang-ayon si Selma doon at sinabihan si Sofia na sumama sa kanyang grupo bago inakay si Orhan patungo sa 3 pang bagong miyembro na inatas ang tiyakin na magiging maayos ang paglalakbay. Nang maayos, ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba, na sinasabing napakalakas niya at pinagkakatiwalaan niya ito. Agad naman siyang sinalubong ng 3 pang kasama, habang nagpapakilala rin. Ang lalaking may asul na buhok na si Ant ay nagsabing siya ay isang tank at sumunod naman ang maputing buhok na si Bern, na nagsabing isa rin siyang tank. Ang huling babaeng may maikling buhok ay lumabas na isang manggagamot na nagngangalang Kathy. Agad na napagtanto ni Orhan na siya ay isang pangunahing attacker at si Selma, ang salamangkera, na bumubuo sa isang napakahusay at kumpletong pangkat ng mga kasama, ngunit nagtataka siya kung ano ang kanilang plano kung tinanggihan niya ang kanilang alok na sumama. Sa tingin niya ay mayroong talagang kakaiba o kainahinala sa nangyayari, ngunit nagpasya siyang ipagpatuloy muna ito at tingnan kung paano magaganap ang mga pangyayari. Hindi nagtagal, tinipon ni Selma ang lahat ng Rockies sa isang lugar at ipinakilala sila kay Orhan, na sinasabing nakakuha sila ng isang napakalakas na katuwang para sa paglalakbay na ito kaya hindi na nila kailangang matakot tungkol sa anumang bagay. Sinasabi niya na nakarating na si Orhan sa ika-74 na palapag, na kahit siya ay hindi pa nagagawa, at dating bahagi siya ng pangkat ng mga bayani mismo, na nagiging isa sa pinakamalakas na tao sa bansa. Talagang nagbigay ito ng pag-asa at sigla sa mga baguhan na agad na nakaramdam ng higit na kumpiyansa tungkol sa paglalakbay na ito. Ngunit ang napakaraming panggigipit ay nagsisimulang gumawa kay Orhan. Medyo nakaramdam ng pangamba, dahil alam niyang maraming tao ang umaasa sa kanya. Matapos iyon, sinabihan niya ang natitirang mga bantay na pamunuan ang kani-kanilang pangkat, habang sinasabi niya kay Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 pangkat, na siyang pinakamangangako sa kanilang lahat, at naniniwala siyang sa tamang patnubay, madali nilang malalampasan maging ang mga dungeon na nasa gitnang antas. Ito ay muling nakakalito para kay Orhan habang nagtataka siya kung bakit niya ibibigay ang pinakamagaling na pangkat sa kanya, na dapat ay isang dayuhan. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 pangkat at napagtanto niyang kasama niya si Sofia sa pangkat. Tinanong niya kung mayroon sa kanilang nahuhuli ang grupo dahil 3 tao lang ang nakikita niya, ngunit isang batang blonde na nagngangalang Logan ang nagsasabing silang 3 lang ang kabilang sa grupong ito. Medyo kakaiba ito dahil bihira lang ang pangkat ng 3 tao, ngunit sumagot ang blonde na 3 lang sila sa grupo dahil wala namang makakasabay sa kanila. Siya raw ang pinuno ng grupo, at sinasabi niyang siya ay isang salamangkero na magiging mas mahusay pa kay Selma mismo. Agad na pagtanto ni Orhan na may problema sa ugali ang batang ito at nagtataka kung ito ba'y babalik sa kanya sa huli, ngunit lumapit siya sa pangalawang babae sa ngayon. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang si Carol na isang tangke, pero napansin ni Orhan na wala siyang nakasuot na baluti. Tinanong niya kung magsusuot siya nito kapag nasa loob na ng piitan, ngunit sagot niya ay hindi siya gumagamit ng mga kalasag o baluti. Tinanong ni Orhan kung ibig sabihin nito ay mas nakatuon siya sa pag-iwas kaysa sa pagharang, at sumagot si Carol na tama siya dahil ayaw niyang may halimaw na makahawak sa kanya. Ang mga tangke na uri ng pag-iwas ay medyo bihira, dahil karaniwan nilang ginagamit ang kanilang pambihirang bilis at kasanayan upang umilag at lumaban sa mga halimaw ng malapitan, ngunit nangangailangan yun ng aktwal na karanasan sa labanan na tiyak na wala ang babaeng ito. Tinanong niya kung hindi siya binalaan ng angkan tungkol doon noon, ngunit ang babaeng may kulay gintong buhok ay sumagot na paulit-ulit na sinabihan ng angkan si Carol na kumilos bilang isang ordinaryong tank hanggang magkaroon siya ng karanasan. Ngunit binalewala lang niya sila. Madaling napagtanto ni Orhan na ito ang maaaring maging star party, ngunit kasabay nito, tila ito rin ang problemang party na ayaw harapin ng mga tagapagbantay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sa wakas ay nagsimula ang ekspedisyon at pumasok silang lahat sa mga piitan. Hindi tumigil si Carol sa pagsasalita kahit sandali at patuloy na kinukulit si Orhan kung bakit siya umalis sa party at hindi niya alam kung paano siya patahimikin. Patuloy na maayos ang kanilang paglalakbay sa ngayon salamat kay Orhan na naglagay ng mga mahiwagang bitag sa likuran nila na automatikong harapin ang mas mahihinang halimaw dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang saysay na labanan. Sa wakas, nakarating sila sa ika-20 palapag at mas naiintindihan na ngayon ni Orhan ang kanyang grupo.
Napagtanto niya na ang Blondie ay hindi puro salita lamang at mayroon siyang malaking dami ng kasanayan bilang isang enchanter at madaling makapag-operate sa level ng isang rank na grupo kung magpapatuloy siya ng ganito. Ngunit mahina siya sa pagbibigay ng direksyon na napakahalaga para sa isang enchanter. Si Carol ay napakabilis na kailangan niya bilang isang dodge-type defender, ngunit may dalawang problema sa kanya. Dumidiretso siya sa mga halimaw, nang walang pag-aalinlangan gayong ang pangunahin niyang tungkulin ay tiyaking protektado ang kanilang grupo, at ang ikalawang problema ay gumagamit siya ng dalawang maliliit na punyal bilang pangunahin niyang sandata, na akma naman sa kanyang estilo ngunit baka hindi sapat ang kakayahang man-ire kapag talagang kinakailangan. Si Sofia ang pinakamahina sa kanilang lahat pagdating sa likas na talento, ngunit mas mataas pa rin ang antas ng kanyang kasanayan kaysa sa isang baguhan at wala siyang anumang malaking kapintasan, na ginagawa siyang pinakakumpleto na tao sa grupo. Sa dulo ng kuweba, nagawa ng mga kasama na talunin ang level 20 na boss ng palapag, na nangangahulugang maaari na silang magpatuloy sa ika-21 palapag, na siyang kanilang layunin para sa unang araw. Matapos irehistro ang kanilang mga ID card bilang isang patunay sa pagkumpleto, lumabas sila para sa gabi upang makapagpahinga at magpatuloy kinabukasan ng umaga. Ngunit nang magising si Orhan kinabukasan, labis siyang nalungkot nang makahanap ng pahayagan, at sa harap na pahina nito ay nakapaskil ang kanyang larawan para makita ng lahat habang opisyal na idinedeklara ng grupo ng mga bayani na pinatalsik na nila si Orhan at kumuha ng bagong salamangkero kapalit niya. Mas matindi ang tama nito sa kanya kaysa sa inakala niya, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Kaya lumabas siya upang salubungin ang lahat sa piitan, iniisip kung iba na ba ang pag-uugali ng mga baguhan pagkatapos basahin gayunpaman, sa daan ay pinigilan siya ng isang babaeng may asul na buhok na nagkataong si Luna, ang manggagamot ng partido ng mga bayani. Naalala niya kung paano, maging sa kanyang mga huling araw, nang ang lahat ay kumikilos ng malayo sa kanya, si Luna ay palaging nakangiti sa kanya at handang tumulong. Nang araw na siya ay pinaalis, wala siya't may inasikasong utos, kung hindi ay hindi sana ganoon kadali para sa iba na alisin siya mula sa partido. Kaagad hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at nagmakaawa na bumalik siya, sinasabing makakahanap siya ng paraan upang maipaunawa sa partido kung gaano nila siya kailangan. Binanggit niya ang kanilang pangako na linisin ang malaking piitan ng magkasama, ngunit ito ay ikinainis lamang niya habang ipinahayag niyang ang pangako ay ginawa nilang tatlo, ng magkasama, kasama si Oliver, at ito ang taong nagpaalis sa kanya mula sa handaan. May sugatang puso, lumingon siya at sinabi kay Luna na hinding-hindi na siya babalik sa handaang yun kailanman at nagpatuloy patungo sa pasukan ng piitan. Habang papunta, naisip ni Orhan kung paano siya pinaalis mula sa grupo ng mga bayani, at yun ang malinaw na nabanggit sa pahayagan ngayon, na nangangahulugang malamang ay nalilito ang lahat ng bagong recruit kung ano ang iisipin tungkol sa lalo pat labis siyang ipinagmalaki ni Selma dahil sa pagiging miyembro niya sa grupo ng mga bayani, ngunit ngayon ay bumagsak ang katotohanan. Di nagtagal, nakarating siya sa pasukan ng piitan kung saan natagpuan niya ang lahat ng mga baguhan na naghihintay na makapasok, ngunit lubusang nagbago ang buong kapaligiran, malinaw na nangangahulugang na nakita na ng bawat isa rito ang pahayagan ngayon. Nag-uusap ang mga baguhan tungkol sa katotohanang wala na si Orhan sa grupo ng mga bayani, samantalang iniisip ni Logan na sana ay iba ang sitwasyon kung si Orhan mismo ang umalis sa grupo, ngunit ang katotohanang malinaw na nakasaad sa pahayagan na pinatalsik si Orhan sa grupo ng mga bayani dahil sa pagiging mahina ay lubos na nagpapabago ng lahat. Sinusubukan ni Orhan na batiin ang mga baguhan, ngunit iba-iba ang kanyang natanggap na tugon mula sa kanila. Napagtatanto na hindi na siya kasing welcome dito tulad kahapon, lahat ay dahil lamang sa ilang walang kwentang ulo ng balita sa pahayagan. Sa sandaling yun, dumating si Selma kasama sina Ant, Bern, at Kathy. At agad na humingi ng tawad kay Orhan dahil sa pagdulot ng hindi pagkakaunawaan dahil siya ang uri ng nagdiin sa katotohanan na dati siyang kasapi sa grupo ng mga bayani upang pakalmeyin ang mga baguhan. Agad namang sinabi ni Orhan sa kanya na wala siyang kasalanan dito at dapat ay taas noo pa rin siya tulad ng dati at pamunuan ng grupo papunta sa mga piitan habang siya ang sumusuporta. Sumingit sina Ant, Bern at Kathy na nagsasabing walang saysay kung anuman ang isyu sa pagitan ni Orhan at ng grupo ng mga bayani. Ang katotohanan ay nananatili na si Orhan ay isa sa napakakaunting tao na buhay sa mundong ito na nakapunta sa ika-74 na palapag at nabuhay upang ikwento ang nangyari.
Nagbigay ito kay Orhan ng kaunting ginhawa mula sa patuloy na pagsubaybay at siya ay nagtungo sa kanyang grupo kung saan buong puso siyang binati ni Sofia at Carol ng magandang umaga, ngunit tila nag-aalangan si Logan at hindi alam kung paano niya dapat pakitunguhan si Orhan. Nagpasya si Orhan na siya na mismo ang bumasag ng katahimikan at tinanong ang kanyang grupo kung nakita ba nila ang pahayagan ngayon at parehong sumagot si Sofia at Carol na nakita nila ang pahayagan, ngunit hindi ito sulit basahin dahil puno ito ng kasinungalingan. Gayunpaman, hindi sumusubaybay si Logan sa Fox News kaya sanay siyang makarinig ng katotohanan at tinanong si Orhan kung ang sinabi ng pahayagan ang totoo. Sumagot si Orhan na, sa teknikalidad, totoo ang pahayagan dahil pinatalsik na siya sa partido dahil sa pagiging mahina niya, ayon sa ibang miyembro ng partido. Humihingi siya ng paumanhin sa kanila dahil hindi niya agad sinabi ang tungkol dito mula pa sa simula, sinasabing hindi naman talaga siya ang bayaning inaasahan ng lahat. Hindi na kinaya ni Sofia at sumagot na hindi siya nagsasabi ng totoo, sinasabing napakalakas niya dahil nakita niya itong lumaban sa isang napakalaking kayag ng orc nang mag-isa at talunin ang mga ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Pinasalamatan siya ni Orhan sa pagtitiwala nito sa kanya at sinabi sa iba pang miyembro ng kanilang partido na kahit hindi siya bahagi ng hindi na parte ng grupo ng mga bayani, kaya niya pa ring tulungan silang madaling marating ang ika-51 palapag at humiling sa kanila na maniwala sa kanya. Mukhang kontento naman ang mga babae roon. Ngunit tila nadismaya si Logan dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Di nagtagal ay pumasok sila sa mga piitan at sa araw na ito ay inaasahang aakyat ang mga bagong miyembro mula ika-21 palapag hanggang ika-35 palapag. Ngunit kahit ngayon ay hindi siya dapat magbigay ng anumang utos o gabay at manatili lamang sa likuran at magmasid, aaksyon lamang kung magsimulang maging masyadong hindi makontrol ang sitwasyon. Patuloy ang kanilang paglalakbay ng maayos habang hinarap ni Carol ang lahat ng halimaw sa ika-24 na palapag na may. Sa tulong ng kanyang kambal na punyal at ng kanyang up-close at personal na estilo ng pakikipaglaban. Habang nagagawang harapin ni Sofia ang mas malalaking halimaw sa antas 30, na ikinagulat maging ni Orhan, na nagtataka kung minamaliit niya ba si Sofia ng kaunti. Hindi nagtagal, lumipat sila sa ika-31 palapag na siyang gitnang palapag, at nangangahulugan yun na ngayon ay nasa hindi pa kilalang teritoryo ang mga baguhan at nangangailangan ng payo at tulong ng kanilang mga gabay na kasama nila. Sa pagkakataong ito, nanguna si Orhan at naglakad sa unahan ng kanyang grupo, tinitiyak na walang kakaiba ang nagtatago sa palapag na ito, nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng grupo ng mga goblins sa unahan at sinabi sa kanyang grupo na maghanda para lumaban. Napagtanto rin niya na isang naligaw na orc ang tila naroon din sa parehong lugar, na maaaring maging dahilan upang maging bahagyang mahirap ang laban, ngunit dahil ang kanyang grupo ng mga baguhan ay mahusay makipaglaban, wala siyang alalahanin na matalo sa laban na ito. Agad niyang sinabi kay Carol na atakihin ang mga goblin, habang sinabi niya kay Sofia na harapin ang orc sa tulong ng kanyang malalayong mahiwagang spell. Pareho nilang sinunod ang kanyang mga tagubilin habang agad na sumugod si Sofia sa moda ng pag-atake at nagsimulang makipagsagupaan sa mga goblin habang si Sofia ay naghahanda upang harapin ang isang goblin. Pagkatapos ay lumingon si Orhan kay Logan, sinasabi sa kanya na gamitin ang kanyang pampasuportang mahika. Pero bago pa man niya makita o makontrol ang kanyang pangungusap, nakalikha na si Logan ng maraming mahiwagang bilog at nagsimulang magpakawala ng mga spell ng bilis kay Carol upang tulungan siyang magkaroon ng kalamangan laban sa mga duwende. Hindi pa rin lubusang kumbinsido si Logan na ang isang taong tulad ni Orhan ang dapat gumabay sa kanya sa anumang bagay, lalo na dahil sa tingin niya ay napakasimple ng payo ni Orhan na kahit sino sa kanyang posisyon ay gagawin din ang pareho. Biglang naging mas komplikado ang mga bagay, gayunpaman, habang pinukaw ng orc ang PTSD ni Sofia at nagsimula siyang mataranta laban dito, hindi niya inihahanda ang sarili para sa isang atake. Maaaring magdulot ito ng kapahamakan para sa kanila lahat, dahil kahit si Logan ay abala sa kanyang mga salamangka na nakatutok kay Carol. Walang magawa siyang tumingin kay Orhan, nagtataka kung anong klaseng gabay ito, at bakit hindi siya tumutulong kay Sofia nang bigla niyang makita si Orhan na gumagawa ng mahiwagang tanda, na lubos na nagpapabagal sa bilis ng orc. Lumapit siya kay Sofia at sinabi sa kanya na huwag magmadali at asintahin ng tama dahil mas malakas siya kaysa isang orc at hindi dapat katakutin ito. Huminga ng malalim si Sofia at pagkatapos ay gumawa ng isang malaking bowl ang apoy, na tuluyang pinairespiraso ang orc,
Ikinagulat ng lahat sa kanyang grupo kasama si Orhan, na walang kaalam-alam na kayang gumamit si Sofia ng mga matinding antas ng salamangka. Agad na tumakbo pabalik si Carol kay Sofia at niyakap siya, habang pinupuri naman siya ni Orhan para sa isang mahusay na tira. Di nagtagal, nakarating sila sa ika-35 palapag, kung saan din sila napaharap sa isang tarantulang kamatayan. Agad na wala ng composure si Logan, sa pag-aakalang patay na sila dahil walang paraan upang harapin nila ang bagay na yun. Ngunit sina Sofia at Carol ay lubos na nagtitiwala kay Orhan at naghihintay ng kanyang mga utos. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang Agility Up at Strength Up para kay Carol habang ginagamit naman ang Magic Up kay Sofia. Nagtataka si Logan kung nabaliw na ba ang taong ito dahil ginagamit niya ang parehong estratehiya tulad ng dati ng walang pagbabago. Ngunit nagpasya siyang sundin ng mga utos at gumamit ng mga spell ng naaayon. Pagkatapos ay sinabi ni Orhan kay Carol na makipaglaban sa halimaw ng harapan at siguraduhin panatilihing nasa kanya ang atensyon nito. Tumango si Carol bilang pagsang-ayon at agad na tumakbo patungo sa tarantula. Sinubukan ni Logan na pigilan siya, ngunit pinigilan siya ni Orhan, sinasabing kung siya ay mauuna, lahat sila ay mapupunta sa malaking disadvantage kaya dapat silang maghintay at manood. Pagkatapos ay sinabi ni Orhan kay Sofia na tumalon sa halimaw at sugatan ang likod nito. Upang sirain, at agad na naintindihan ni Sofia ang utos, tumalon sa ibabaw ng ulo nito at pinatakbo ang kanyang talam dito mula harap hanggang likod. Sinabihan naman siya ni Orhan na panatilihin ang atensyon nito sa kanya, ngunit kailangan niyang mag-ingat dahil makamandag ang gagamba kaya kailangan niyang ilagan ang lahat ng atake ng walang palya. Sinimulan ng gagamba ang tangkaing tusukin si Carol gamit ang matutulis nitong binti, ngunit patuloy niyang iniiwasan ang mga atake isa-isa at kahit pa nga nasa salo at naibabalik ang ilan sa mga ito, na ikinagulat ng halimaw. Sinabihan ni Orhan si Logan na ipagpatuloy ang kanyang mga spell kay Carol dahil ang buhay nito ay nasa kanyang mga kamay sa puntong ito. Kasabay niyon, bumaling siya kay Sofia at hiniling na pigilan ang halimaw. Agad na naunawaan ni Sofia ang iniatas at ginamit ang kakayahan niyang panghiwa ng pana para pinsalin ang mga binti nito, na nagpabagsak dito sa lupa. Nagsimulang magsaya si Carol, ngunit sinabihan siya ni Orhan na maging maingat dahil hindi pa tapos ang labanan. Ngunit huli na ang payo dahil hindi pa patay ang halimaw na gagamba, at ginamit nito ang mga sapot para balutin si Carol at simulang hilahin papalapit sa sarili nito. Agad na sinabihan ni Orhan si Logan na bigyan si Carol ng lakas at bilis, na ginawa naman niya ng walang pagtutol, ngunit nagsimulang magpanik si Carol. At hindi makawala mula sa sapot, nagmamakaawa kay Orhan para sa tulong. Sinabihan ni Orhan si Sofia na ihanda ang kanyang pana na bato at gumamit ng spell na nagpatala sa kanyang mga kutsilyo, na nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang makawala mula sa kapit ng halimaw na ito. Agad na sinundan nito ni Sofia ng kanyang spell ng pana na bato, na lubusang pinuksa ang halimaw, at agad itong nawala ng buhay. Dahil dito, natapos na ang kanilang paglalakbay para sa araw na yon, at pinuri ni Orhan si Logan sa kanyang paggamit ng mga suportang spell dahil kung wala ang mga yon, hindi sana mananalo ang kanyang partido sa mga laban ngayon. Paglabas nila sa mga kuweba, nagsisimula ng lumubog ang araw at binabati ni Selma ang lahat ng mga baguhan sa kanilang mga tagumpay hanggang sa kasalukuyan, sinasabing lahat sila ay nakagawa ng isang napakagandang trabaho hanggang ngayon at ang huling hakbang ng kanilang paglalakbay ay mangyayari bukas, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Dahil doon, naghiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang mga daan nang pigilan si Orhan nina Ant at Burn at inanyayahan siya para sa isang tanghalian. At pagkatapos mag-isip sandali, tinanggap ni Orhan ang alok dahil hindi naman araw-araw may nag-aalok na ilibre siya habang pabalik sila sa lungsod. Tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa engkwentro nila kung saan unang niligtas ni Orhan ang buhay niya, at nagtanong tungkol sa mga detalye tulad ng anong uri ng mga spell ang ginamit niya. Sinubukan ni Sofia na alalahanin, at sumagot na gumamit muna siya ng bugso ng hangin at pagkatapos ay gumamit din ng mahika para palakasin ang kanyang espada bago hiniwa-hiwa ang bawat orc. Napagtanto ni Logan na may ibang-iba kay Orhan, dahil ngayon napansin niya na napakagaan lang ni Orhan gumamit ng spell para bawasan ang liksi ng orc na papalapit kay Sofia. Ang ganitong uri ng mahika ay kilala bilang at napakahirap gawin. Maging ang pinakamahuhusay na mangkukulam tulad ni Selma mismo ay halos hindi makagamit ng isang debuff sa loob ng ilang araw at yun ay may maraming paghahanda. Bukod pa rito,
Kumilos si Orhan bilang isang perpektong manggagaway ng spell at alam kung kailan gagamitin ang anong aspeto ng isang spell sa isang labanan ng grupo. Alam niya kung kailan eksaktong mawawala ang bisa ng bawat pampalakas at gumamit pa ng mga panimulang spell para mahulaan ang galaw ng kalaban. Dahil dito, napagtanto ni Logan na lubos siyang nagkamali kay Orhan, at hindi lang siya isang ordinaryong salamangkero, kundi isang tunay na henyo. Pabalik sa lungsod, bumaba si Orhan sa isang taberna kasama sina Bern at Ant at sinabi nila sa kanya na umorder ng kahit anong gusto niya dahil sagot nila yon. Pagkatapos ay sinimulan na nila siyang tanungin tungkol sa kanyang tunay na tungkulin. Dahil dati siyang enchanter sa grupo ng bayani, pero ngayon ay sinasabi niyang isa siyang espadachim. Sumagot si Orhan na siya ay palaging isang espadachim, simula nang makita niya ang kanyang lolo na patayin ng isang malaking halimaw na minsang napadpad sa nayon. Bumaon sa isip niya na anuman ang mangyari ay magiging isang espadachim siya, at natupad ang kagustuhang yun sa loob ng ilang panahon, dahil isa siyang espadachim sa grupo ng bayani. Ngunit nang nagsimula na silang bumaba sa mas mababang antas, bumagal ng kaunti ang kanilang pag-usad habang tumataas ang tindi at lakas ng mga halimaw na kanilang nakakasalamuha. Kasabay nito, pinasikat ni Selma ang estratehiya ng koponan kung saan umaasa ang lahat sa enchanter para sa mga desisyon, kaya nagpasya rin silang sundin ang parehong estratehiya. Sa kasamaang palad, dahil ang buong grupo nila ay walang sino man na may kakayahang maging isang enchanter, ang pinakamahusay nilang pagpipilian ay si Orhan, at alang-alang sa grupo, nagpasya siyang bitawan ang kanyang posisyon bilang isang eskrimador at naging isang salamangkero. Nagsimula siyang mag-isip ng may kapaitan na wala ng pag-asang matapos ng grupo ng bayani ang susunod na antas, ngunit nagpasya na hindi na sulit pag-isipan ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga bata na gusto niyang maging pinakamahusay na eskrimador na kayang harapin maging ang mas mababang antas ng palapag ng mag-isa nang walang pangangailangan ng anumang grupo, nang hindi niya nalalaman na kinabukasan, bibisitahin siya ng grupo ng bayani sa mismong mga piitan na balak niyang sakupin. Kinabukasan, nagpatuloy si Orhan patungo sa yungib, iniisip kung paano ito ang magiging huling araw niya sa paggabay sa batang grupo at nakita si Sofia. At ang iba pang naghihintay sa kanya hindi kalayuan mula sa pasukan. Lahat sila ay masigla siyang binabati at nararamdaman na niya na tila mas may kumpiyansa ang grupo sa kanya ngayon kaysa noong nakaraang araw. Maging si Logan ay tila mas bukas at nagtitiwala sa kanya. Nagsalita si Carol, sinasabing dahil ngayon ang huling araw, may nais sabihin si Sofia sa kanya at sinisimula nitong siku-sikuhin si Sofia, pinipilit siyang sabihin ang nasa isip niya, ngunit tila natatakot si Sofia at masyadong mahiyain para sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Lumabas na habang naliligo kagabi, nasabi ni Sofia kay Carol na gusto niya si Orhan. Manatili sa angka ng Night Rabbit at tulungan silang maabot ang tuktok. Bago pa man niya masabi ang laman ng kanyang puso kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabi kay Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago umalis. Habang naglalakad patungo sa ibang mga gabay, narinig niya ang usapan ng ilang baguhan na pupunta rin ang grupo ng bayani sa mga piitan ngayon, at magsasagawa sila ng pagsubok kasama ang kanilang bagong grupo upang matiyak na sabay-sabay silang gumagana. Nagtataka si Orhan kung anong palapag ang kanilang susubukan at nalaman niya agad na hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag na siyang ika-74 na palapag, kundi magsisimula lamang sila sa ika-72 palapag upang matiyak na ang kanilang bagong pangkat ay gumagana ng nararapat. Nagulat si Orhan sa pagkarinig nito, dahil hindi niya iniisip na ang pangkat ng bayani ay dapat magsimula sa ika-72 na palapag, lalo na sa isang bagong kandidato sa halip na siya. At sa halip ay dapat nilang subukang dumaan muna sa ilan sa mga mas mababang palapag upang masuri ang kanilang pagtutulungan. Sa huli ay napagdesisyonan niya na ito ay ganap na pag-aaksaya ng oras para sa kanya na isipin ang pangkat ng bayani at sa halip ay dapat siyang tumuon sa kung ano ang narito siya upang makamit. Bumalik sa ika-72 na palapag, pinasigla ni Oliver, ang pinuno ng pangkat, ang kanyang koponan, na nagsasabing wala silang magiging problema sa paglampas sa mga piitan na ito. Ngunit dapat pa rin silang maging mapagbantay. Tapos ay bumaling siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly na isang may berdeng buhok na engkantada. Sinabihan siya ng tank na ipakita ang kanyang magagawa, habang ang hanggal na mage ay sumabat na si Philly ay hindi jack of all trades na tulad ni Orhan, kaya hindi sila magkakaroon ng anumang problema. Pagkatapos ay bumaling si Oliver kay Luna,
na hindi pa nagsasalita ng kahit isang salita dahil sa tahimik na pagtutol dahil ayaw niyang umalis si Orhan. Ngunit naniniwala si Oliver na pagkatapos ng paglalakbay na ito sa piitan, kahit si Luna ay kailangang sumang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumabas na hindi pala kasama si Luna sa plano na. Nagplano si Oliver at ang iba pa na paalisin si Orhan sa kanilang grupo. Nalaman lang niya ito ng gabing binabati ni Oliver si Philly dahil nakapasok ito sa party at sa isang welcome party na ginawa para sa kanya. Pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, sinasabing ngayong mayroon na silang tunay na manggagaway sa halip na isang walang silbing all-rounder, matatapos na nila ang piitan at makakarating sa ika-100 palapag ng mabilis. Sinabi pa ni Ann kay Philly na tila napakarami nilang pera, ngunit napakaingat ni Orhan sa paggastos kaya hindi niya kailanman talaga ginastos ng buo para sa kanilang personal na pangangailangan. Medyo hindi komportable si Philly, tinatanong kung ang pondo ng grupo ay hindi lang para sa party at hindi para sa anumang personal na gamit. Ngunit ipinagwalang bahala ni Ann ang kanyang mga iniisip, sa pagsasabing marami silang pera at ano ang silbi ng pera kung hindi mo man lang alam kung paano ito gastusin. Gayunpaman, nagsalita si Oliver sa gitna at sinabi sa kanila na dapat tapos na sila sa usapan tungkol kay Orhan ngayon at lumipat na, dahil wala na itong silbi para sa kanila sa puntong ito. Sakto namang pagtaas nila ng kanilang mga baso bilang pagpupugay sa pagsali ni Philly sa kanilang party, pumasok si Luna sa silid na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong kausapin. Bigla niyang napansin si Philly, na hindi niya pa kilala sa puntong ito, at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi ni Oliver sa kanya na sila ay maaaring at dapat magsalita dito mismo sa harap ng lahat. Kaya walang pagpipilian si Luna at sinabi sa kanila na narinig lang niya na sasama si Orhan sa isang pagsalakay kasama ang Night Silver Rabbits at tinanong kung paano yun mangyayari. Parehong naguluhan si Derek at Ann habang tinanong ni Ann kung paano siya makakasama sa Night Silver Rabbits sa loob ng 3 araw, gayong sinabi nila sa kanya kung gaano siya kaina. Sabi ni Derek na siguro ay ipinagmamayabang pa rin niya ang kanyang S-rank na badge, na utang niya sa partidong ito, at yun ang dahilan kung bakit niya nakuha ang trabaho. Nalito si Luna at tinanong kung ano ba ang pinagsasabi nila, nang sabihin ni Oliver sa kanya na huminahon at makinig. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, sumingit si Ann sa usapan at sinabi kay Luna na ang walang kwentang si Orhan ay umalis sa salo-salo 3 araw na ang nakalipas. Ang balita ng pag-alis ni Orhan sa salo-salo ay labis niyang ikinagulat, at malakas siyang nagtaka kung sumuko na ba si Orhan sa kanila. Ngunit si Derek, ang higanteng tanga, ay ibinuka ang kanyang bibig at sinabi sa kanya na kabaligtaran ang nangyari. Hindi umalis si Orhan sa salo-salo, sila ang nagpaalis sa kanya nang sapilitan sa salo-salo dahil isa siyang talunan. Nabigla si Luna at lumingon kay Oliver, nagtatanong kung ito ang totoo. Kalmadong sumagot si Oliver na nagsasabi sila ng totoo at sinubukan siyang ipakilala kay Philly ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, kahit na sinasabing nilinaw niya na tututulan niya ang sinumang papalit kay Orhan, na ikinainis ng Zero Ink Tank. Nagalit na sinabihan siyang tumahimik, dahil sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma naman ni Oliver si Derek at sinubukang kausapin si Luna ng makatwiran, na sinasabing hindi na sapat si Orhan para sa kanilang grupo at magiging pabigat lang ito sa kanila sa puntong ito. Iginiit ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa anuman dito, dahil si Orhan ang sentro ng kanilang grupo, at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating sa puntong ito sa simula pa lang, at sinabi kay Oliver na wala silang paraan upang makarating pa ng mas malayo nang wala siya. At sumabat ang walang hiya na siya lang ang nag-iisip na si Orhan ay espesyal at wala nang magagawa pa ngayon dahil nagawa na ang desisyon at pinaalis na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan ang mga agarang plano ngayon din at iginiit na dahil ito ang unang pagkakataon na makakatrabaho nilang lahat si Philly, magsisimula sila mula sa ika-72 palapag at dahan-daang magpapatuloy patungo sa ika-74 na palapag. Gayunpaman, diretsahang tinanggihan ni Luna ang plano, na sinasabing wala siyang kagustuhang mamatay tulad ng tila mayroon ang iba. Tumawa si Derek doon, na sinasabing paano naman sila magkakaroon ng kagustuhang mamatay kung magsisimula sila mula sa ang ika-72 palapag, gayong nakapaglakad na sila hanggang sa ika-74 na palapag. Sumagot si Luna na kahit pa si Philly ay isang napakagaling na enchanter,
Dapat ay magsimula muna sila sa mas mababang palapag at saka na lang marahil umakyat sa mas matataas. Muling iginiit ni Derek gamit ang makapal niyang ulo na nalinis na nila ang ika-73 na palapag, kaya bakit pa sila magsisimula sa ibaba? Sinabi ni Luna na baliw sila kung iisipin yon dahil ang ika-72 na palapag ay naglalaman ng itim na dragon at halos hindi nga sila nakalagpas doon noong huli silang lumaban dito. Tumawa si Anne at sumagot na ito ay noong panahon na may mahina silang enchanter sa kanilang grupo at ang pakikipaglaban sa dragon ngayon ay magiging madali na lamang. Iginiit ni Oliver na titingnan lang nila kung gaano sila kagaling magtulungan at wala nang iba kaya hindi naman talaga nila kailangang labanan ang itim na dragon. Sinubukan ni Luna na makipagtalo, iginiit na kahit paano ay dapat silang magsimula mula sa mas mababa pa. Ngunit pinutol siya ni Oliver, iginiit na ang desisyon ay nagawa na at hindi na ito mababago ngayon. Sa pagbabalik sa realidad, ang grupo ng mga bayani ay humarap sa mammoth ng ika-72 na palapag, na madaling natalo noong nakaraang beses, ngunit ngayon ay tila nagkakaroon sila ng ilang problema. Dito, si Oliver ay tumakbo patungo sa mammoth at sinubukang saksakin ito ng kanyang espada, ngunit nagawa ng mammoth na harangin ang atake, na itulak si Oliver pabalik sa likod ng panangga habang si Derek ay naghahanda para sa anumang ganting atake. Nang makalipas sa likod ng panangga, nawala ang epekto ng buff ni Oliver at napagtanto niya na sa tuwing nawawala ang mga buff, ang kanyang katawan ay parang nabibigatan ng matinding bigat. Lumingon siya at tinanong si Philly kung bakit mabilis na nawawala ang epekto ng kanilang mga buff. Sumagot si Philly na hindi pa niya lubos na naiintindihan kung paano silang lahat lumalaban ng magkasama kaya dapat itong bumuti. Bahagya itong ikinagulat ni Oliver habang naaalala niya kung paano si Orhan. Nagawa nilang alamin ang lahat tungkol sa kanila sa loob ng unang ilang oras ng kanilang unang araw na magkasama sa piitan. Biglang gumamit ang mammoth ng bugso ng enerhiya na itinutok kay Derek na sinubukang harangan, ngunit nadulas at ang sinag ay nalihis patungo kay Anne na sumigaw kay Derek dahil sa pagiging hanggal. Kahit si Derek ay nagtataka kung bakit hindi kasing epektibo ang kanyang mga harang dahil ang bugso ng kapangyarihang ito ay dapat madali lamang niyang naharangan. Nagpasya si Anne na sumali sa laban at nagpakawala ng kanyang mga bugso ng apoy sa halimaw, ngunit halos hindi man lang kiniliti nito ang mammoth na ikinagulat ni Oliver at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito. Ngunit sagot ni Anne na ginagawa niya ang karaniwan niyang ginagawa, ngunit sa ilang kadahilanan ang kanyang mukhang humihina ang mga atake. Sinabi ni Oliver kay Philly na muling palakasin ang pinsala ng mahika ni Anne at ginawa naman niya ang ipinag-utos. Ngunit kahit sa pagkakataong ito nang ginamit ni Anne ang kanyang fire blast sa mammoth, hindi man lang ito nag-iwan ng gallows. Bilang ganti, ginamit muli ng mammoth ang kanyang power blast at muntik nang tamaan si Anne na halos hindi na nakakubli sa likod ng bato. Nagulat si Oliver dahil ang mahika ni Philly ay dapat na mas malakas kaysa kay Orhan, ngunit sa kabila nito ay nahihirapan pa rin sila laban sa halimaw na ito na wala silang gaanong problema sa pakikitungo noong huling laban nila. Isa pang power beam ang nakatutok sa kanya. Nagbalik ito sa kanya sa realidad habang halos hindi niya ito naiwasan. Samantalang ang susunod na sinag ay naharang ni Derek. Sinabi ni Oliver kay Anne na palibutan ang halimaw, ngunit walang swerte si Anne doon dahil nagawa ng halimaw na pigilan siya at umatake, pinilit siyang tumakbo pabalik. Agad na lumingon si Oliver kay Philly at sinabi sa kanya na bantayan ang pag-atake ng halimaw at babalaan sila. Sumagot si Philly na imposible para sa kanya na gawin yun habang ginagawa ang lahat ng iba pang bagay. Ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang takbo ng laban. Sumingit muli si Anne sa kanya, sinabing siya ay ganap na walang silbi at hindi sana nila siya isinama sa grupo. Napagtanto ni Oliver na wala, tila hindi na kasing lakas ng dati at hindi niya man lang magamit ng buo ang kapangyarihan ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ni Philly ay dapat magbigay sa kanila ng napakalaking dagdag na lakas, kaya ano ba talaga ang nagiging problema? Bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, lumabas ang itim na dragon mula sa kaibuturan ng piitan at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Nagsimulang pagpawisan si Luna sa takot at sumigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Lumapag ang dragon sa lupa, dinurog ang mammoth sa ilalim niya nang walang anumang kahirapan. Nagulat si Oliver habang nagtataka kung bakit lumalabas ang itim na dragon mula sa kanyang lugar at hindi ito dapat mangyari, ngunit tumanggi pa rin siyang umalis, sinasabing na natalo na nila siya noon at gagawin nila itong muli.
Agad na pumwesto si Derek upang harangin ang atake ng apoy, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi siya gaanong kalakas at agad na naitulak pabalik. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang fireball, ngunit kahit nagtago na siya sa likod ng isang bato, tinamaan pa rin siya at nawala ng malay. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas, ngunit sinabi lang ni Oliver kay Philly na palakasin siya at saka pinataas ang lakas ng kanyang pinakamalakas na atake laban sa fireball ng dragon at sabay silang umatake. Bahagya lang siyang nakapanindigan habang naitulak pabalik ng shockwave. Lumuhad siya, nalilito at tuliro, hindi alam ang gagawin, ngunit mabilis siyang kinabig ni Luna at sinabi sa kanya na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal kung hindi ay mamamatay sila rito. Pero sabi ni Philly, direktang ay padadala sila ng emergency teleport sa isang boss room na mas mababa ang ranggo at kailangan nilang lumaban doon, ngunit iginiit ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Pumayag si Oliver at hinayla ang iba pa niyang kasama sa grupo at binuksan ang portal para makatakas, ngunit bago pa sila makapasok dito, sumugod ang dragon na may atake, itinulak sila pabalik at sa kanilang matinding takot, pumasok sa portal. Bago maglaho, sa simula, naisip ni Derek na ito ang pinakamainam, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring nangyari at ngayon, mayroong isang mababang ranggo na grupo ng mga adventurer ang mamamatay sa kamay ng dragon. Iginiit niya na kailangan nilang bumalik sa guild at ipateleport ng pilit ang sinuman sa piitan. Sumang-ayon si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas. At doon sinabi ni Luna sa kanila na ang dahilan kung bakit sila nanghina ay dahil gumawa si Orhan ng ilang orihinal na spell na nagpapalakas sa anumang atake ng mahika niya ng 50 beses. Nagulat si Philly dahil kahit si Selma ay nakapagpataas lang ng 10 beses, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na iyon ang katotohanan at iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay masyado silang malakas. Sa katunayan, malakas lang sila kung kasama nila si Orhan. Kung wala siya, sila ay isa lamang karaniwang grupo ng mga adventurer. Ngunit tumanggi si Oliver na maniwala doon at nanumpa na papatayin ng dragon ng walang Orhan habang tumatakbo silang lahat patungo sa bahay ng guild, umaasa na wala pang nasawi dahil sa dragon. Pabalik sa ika-50 palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang grupo na sa oras na marating nila ang ika-51 palapag, matatapos na ang kanilang layunin at uuwi na sila para sa araw sa tulong ng teleportation crystal. Lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit may masamang kutob si Orhan tungkol dito. Lamingga-lingga siya sa paligid niya ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na kalangitan na lubusang natatakpan ng ulap ang araw at nagtataka kung bakit niya nararamdaman ang ganitong pakiramdam. Mukhang maayos naman ang lahat sa ngayon at malapit na nilang kalabanin ang floor boss, na hindi naman magiging malaking problema para sa sinuman sa mga gabay at pagkatapos ay pwede na silang magtapos ng araw at umuwi dala ang kanilang misyon. Isang ganap na tagumpay, kaya bakit niya nararamdaman ang kakaibang pakiramdam na ito na nagbababala sa kanya na mayroong naging sobrang mali at kailangan na nilang umalis agad? Binasag ng boses ni Carol ang kanyang iniisip habang tinatanong niya si Orhan, anong klaseng halimaw ang maaari nilang asahang labanan sa pagkakataong ito? Napansin ni Orhan ang kasab-ikan sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya na siya ay dapat isang tank na ang pangunahing trabaho ay protektahan ang kanilang ibang kasamahan sa koponan. Hindi siya pwedeng basta nalang sumugod sa mga kalaban umaasang matalo silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon si Carol at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban ng mag-isa. Kung gayon, sa teknikal, pinapadali niya ang trabaho ng kanyang mga kasamahan at hindi sila mapupunta sa anumang uri ng panganib. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang trabaho ng isang tank ay nasa unahan ng labanan at yun. Kung ano ang ginagawa niya sa bawat pagkakataon at agad siyang nagsisimulang humingi ng mas marami pang payo kung paano pa niya mapapahusay ang kanyang pakikipaglaban. Nagbuntong hininga si Orhan sa pagod at sinabi sa kanya na dapat na siyang matutong makipagtulungan sa halip na subukang gawin ang lahat ng mag-isa. Dahil mas maaga niyang matutunan ang lahat ng ito, mas magiging maganda ito para sa kanya sa hinaharap kung saan ang tanging paraan para umasenso ay ang umasa sa kanyang mga kasapi sa koponan. Hindi masyadong nagustuhan ni Carol ang ideya na yun at iniisip niyang nakakainip ito, ngunit sinabi ni Logan sa kanya na makinig ng mabuti at maging mapagpasalamat sa pagkuha ng ganitong kahangahangang payo. Sinasabi niya na maging ang dakilang adventurer na si Albert ay nagsabing ang pagtutulungan ang nagpapaganap sa pangarap.
Lumilingon si Orhan, kanyang atensyon sa maliit na blondie at nagtatanong kung ang tinutukoy niya ay si Albert mula sa angkan ng Night Rabbit. Natuwa si Logan nang malaman na may iba pa palang nagbabasa sa halip na kumilos tulad ng isang barbaro sa piitan sa lahat ng oras. Sabi ni Orhan na sa tingin niya, marahil kilala ng lahat ang dakilang Albert dahil siya ang walang kadudadad ang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits, at pinaniniwalaang siya ay namatay habang nakikipaglaban sa Black Dragon sa ika-72 palapag noong nakaraang taon. Sabi ni Logan na kahit sa kanyang pagkamatay, si Albert ay naging isang alamat na mananatiling sariwa sa alaala. Ngunit medyo nalungkot si Carol nang tahimik niyang sabihin na namatay si Albert habang sinusubukang protektahan ang isa sa ang kanyang mga kasamahan, kahit na trabaho iyon ng tangke. Dumidilim ang kanyang kalooban habang patuloy siyang nagsasabi na alam niyang ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng paglaho ng ngiti sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang pakialam. Kaya naman sa tingin niya, ang pinakamahusay na paraan ng pagiging tagapagtanggol ay panatilihing malayo sa iyo ang iyong pinoprotektahan sa lahat ng oras. Nagtatapos siya sa pagsasabi na kung siya lang ang lalaban sa harapan habang nasa likuran ng kanyang koponan, hindi sila malalagay sa panganib at makakatakas sila kung lumala ang sitwasyon. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at nagpasya na ang sitwasyong ito ay lampas na sa kanyang saklaw, at bilang isang tagalabas, marahil ay hindi na siya dapat makialam pa. Nagpasya siya upang gamaan ng kaunti ang kalooban at sinabi kay Carol na aasa siya rito ngayon upang harapin ang mga kalaban. At agad namang lumiwanag ang mukha nito gaya ng dati habang sinasabi rito na ipaubaya na sa kanya. Agad namang nagpasya si Sofia na uhaw sa atensyon na ibalik ang tingin ng lahat sa kanya. Habang nagpapanggap na naghahanap ng pagpapabuti at tinatanong si Orhan kung ano ang mga bagay na kulang sa kanya at paano siya magiging mas mahusay bilang isang kasama sa koponan at bilang isang salamangkero. Nang marinig ito, sumabat din si Logan, na nagsasabing gusto rin niyang malaman kung paano niya mapapabuti ang sarili. Sinasabi ni Orhan sa kanilang lahat na kumalma at dumiretso sa ika-36 na palapag, kung saan nagsisimulang magpainit ang mga baguhan. Tinawag ni Selma si Orhan, na sinasabing ngayon ang kanilang huling araw, at ang pinakamahirap sa lahat sa ngayon, kaya kailangan nilang tiyakin na walang magkamali at matagumpay na makumpleto ang ekspedisyon. Pagkatapos ay humarap siya sa grupo ni Orhan at sinabi na tila nagkaroon ng malaking pagtingin ang mga bata sa kanya. At tapat na inihayag ni Orhan na pagkatapos ng artikulo sa pahayagan, akala niya na wala na ang lahat ng respeto na maaaring mayroon sila para sa kanya sa isang iglap. Ngunit lumabas na nagkamali siya, at ang mga batang ito ay mas matalino at mas malaya kaysa sa kanilang tingin. Sumang-ayon si Selma, na sinasabing ang grupong ito ay minsan ay mahirap pakisamahan, ngunit mayroon silang isang maliwanag na kinabukasan sa kanilang harapan. Sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay isang malaking dagok para sa kanilang angkan dahil siya ang bituin ng angkan, at mabilis na nahuli ang kanilang angkan, at doon na nanguna ang dating angkan ni Orhan, ang grupong Heroes. Sinabi ni Orhan na napakahirap din para sa kanila ang Black Dragon, at madali sana silang nawalan ng kasapi sa laban na iyon na tuluyan sanang lumumpo sa kanilang grupo. Sinabi ni Selma na nananatiling bukas ang puwang na iniwan ni Albert, at hindi pa nila ito napupunan hanggang ngayon. At sa wakas ay diretsahan niyang tinanong si Orhan kung gusto nitong sumali sa kanilang grupo. Sinabi ni Orhan sa kanya na siya ay pinarangalan, ngunit sumagot na ang isang grupo ay walang pangangailangan para sa dalawang enchanter, lalo na kung ang isa sa mga enchanter na yun ay ang pinakamagaling na mangkukulam sa kontinente. Namula si Selma, ngunit sumagot na hindi niya ibig sabihin bilang isang enchanter, kundi bilang isang eskrimador. Nagulat siya dito, ngunit sinabi ni Selma sa kanya na oobserbahan niya ito ngayon at titingnan kung anong klaseng kasanayan mayroon siya bilang isang eskrimador. Hindi nagtagal, lahat sila ay naghiwa-hiwalay sa kani-kanilang grupo, at naiwan si Orhan kasama ang 3 baguhan na dapat niyang bantayan. Tanong ni Carol kung bakit sila naghihiwa-hiwalay ng sobra, dahil hindi niya talaga gusto ang ideya ng mawala sa labirint ng mga kuwebang ito. Tumawa si Orhan, na nagsasabing ito ay isang magandang ehersisyo para sa kanila dahil madalas, kailangang maghiwalay ang isang grupo para sabay-sabay na masuri ang maraming daanan at mahanap ang isa na patungo sa silid ng boss. Kaya naman ang mga angkan na maraming miyembro tulad ng Night Sky Rabbits ay laging may kalamangan, dahil masusuri nila ang buong sistema ng kuweba ng napakabilis.
Sabi ni Logan na nakarating si Orhan sa pinakamalalim na palapag na nakita ni Newman, kaya hindi sila dapat makaharap ng anumang problema dito. Habang pinalilibutan siya nina Selma at Carol na nagtatanong kung ano ang hitsura ng piitan sa mas malalim na antas at anong uri ng mga halimaw ang makikita doon, sumagot si Orhan na nagsisimula ang malalalim na palapag sa humigit kumulang antas 72, at nagbabago ang ecosystem at nagiging isang masungit na kabundukang nababalutan ng nyebe na may madalas na bagyo ng nyebe at mga butiking yelo na nagkukubli sa dilim, naghihintay na makatulog ka. Dahil doon, sinabihan sila ni Orhan na mag-focus sa kasalukuyang gawain, dahil ayaw niyang matakot sila sa puntong ito at lumalim sila sa piitan. Tila walang laman ang buong kuweba, na nagpaparamdam dito ng kakaibang kilabot at sinabi ni Logan na wala pa silang nakitang kahit isang halimaw sa palapag na ito. Humarap siya kay Orhan at tinanong kung karaniwan bang ganito ang ika-40 palapag. Umiling si Orhan, habang humihigpit ang buhol sa kanyang tiyan habang iniisip niya kung tama ba ang kutob niya, at mayroong ngang maling-mali sa piitan ngayon. Si Carol ay nagsimulang mag-ingay tungkol sa kung paano niya gustong lumaban na ng mga halimaw, nang mula sa likod ng isa sa mga bato ay lumitaw ang isang asul na goblin. Si Carol ay tuwang-tuwa na makakita sa wakas ng isang halimaw at agad itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan ni Orhan na pigilan si Carol, ngunit napakalayo na nito, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang agility down na debuff upang bawasan ang bilis ng goblin na nakatulong kay Carol na matalo ito sa isang mabilis na pag-atake. Nagsimula siyang magsaya, ngunit sinabihan siya ni Orhan na huwag sumugod sa mga kaaway ng walang pag-iisip. Sabi niya na ang mga asul na goblin ay napakabilis at malakas at maaari siyang mapahamak, na pipilitin sina Logan at Sofia. Nawala sa posisyon at mapanganib din para sa kanila. Napagtanto ni Carol ang kanyang pagkakamali kaya para gamaan ang pakiramdam niya. Nagpa siya si Orhan na turuan siya ng estilo ng aktibong depensa at ipinaliwanag na kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang mga galaw ng kalaban at sumalakay sa tamang sandali, na kung saan ay bago pa man sila makapaglunsad ng sarili nilang atake. Pipigilan nito ang kanilang atake na maganap at magbibigay sa natitirang bahagi ng kanyang grupo ng isang hindi kapani-paniwalang kalamangan. Narinig ito ni Carol nang may pagkamangha, ngunit di nagtagal ay itinulak siya ni Logan sa isang tabi at humingi rin ng gabay. Sinabi niya sa kanila na lumingon dahil dalawang halimaw na lobo ang tumatakbo papalapit sa kanila mula sa likuran, bago pa man sila makalapit. Isang mahiwagang patibong ang umaktibo at sila ay napigil. Sinasabi ni Orhan kay Logan na dapat siyang magsimula sa mga spell ng patibong na magpapahintulot sa kanyang koponan na tumutok sa kalaban sa harap nila sa halip na mag-alala kung ano ang maaaring umatake sa kanila mula sa likuran. Masigasig na pinakikinggan ni Logan ang bawat salita habang iniisip niya sa kanyang isipan na gusto niyang maging isang salamangkero tulad ni Orhan sa bawat aspeto. Pagkatapos, bumaling si Orhan kay Sofia at sinabi sa kanya na dapat niyang simulan ang pag-aaral kung paano gumamit ng dalawang mahika ng sabay-sabay. Sumagot siya na tila komplikado yon, ngunit nangako si Orhan na hindi ito kasing hirap ng tunog nito at kahit sino ay kayang gumamit ng dalawang mahiwagang spell. Nang sabay-sabay sa kaunting pagsasanay, inaangkin niya na ang mga bihasang manggagaway ng lever ay kayang gumamit ng 12 magic spell ng sabay-sabay. Nagulat si Sofia nang marinig ito at nagtanong kung bakit hindi na lang siya matuto kung paano gamitin ang mas malalakas na bersyon ng kasalukuyang mahika na ginagamit niya, at ipinaliwanag ni Orhan na ang paggamit ng mas malalakas na atake ng mahika ay nangangailangan ng oras para i-proseso at ihanda ang mga ito, na nagreresulta sa maraming panahon ng pagtigil kung saan sila ay ganap na walang depensa at wala talaga silang magawa tungkol dito. Kung matuto siyang gumamit ng maraming spell, kaya niyang ihanda ang pangalawang spell ng pauna habang papalabas pa lang ang una niya. Sa ganitong paraan ang kanyang panahon ng pagtigil ay halos maging 0 at hindi siya. Hindi kailangang humarap sa anumang kahinaan sa kanyang mga laban. Dahil doon ay tuluyan na nilang narating ang silid ng boss kung saan nagsama-sama ang mga gabay at sinabihan ng mga baguhan na tumayo sa likod at manood habang sila ang haharap sa boss. Pumasok si Orhan sa silid ng boss kasama ang iba at sinabi sa kanila na mag-focus sa mga atake dahil susubukan niya silang suportahan hanggat maaari. Sa gayo'y nagsimula ang laban at agad na umatake si Orhan nang kunin niya ang perpektong sandali para sumalakay at hiwain ang mga binti ng halimaw habang ito'y aatake pa lamang, dahilan upang ito'y matambapawrong. Ngunit bago pa man maka-atres at makabawi ng balanse ang halimaw,
Nakapaglagay na si Orhan ng patibong sa likod nito na lumilikha ng pader sa likod ng boss at pinipigilan siyang umilag. Agad gumamit si Selma ng multicast magic, lumikha ng 5 bilog ng mahika ng sabay-sabay at umatake, habang binabarahan ng tank ang atake at tinapos ng isa pang swordsman ang laban sa isang paglaslas lamang ng kanyang espada. Ang mga baguhan ay nanood ng may pagkamangha dahil ang laban ay natapos sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Logan sa pagiging eksakto ng laban ng mga ranker na ito dahil walang nasayang na hakbang at lahat ay perpekto. Dahil doon, umabante ang ekspedisyon, nililinis ang bawat antas at sa wakas ay nakarating sa boss room ng ika-50 palapag. Ang boss ay isa palang higanteng alimango na may halos hindi mabasag na balat. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila at kung mapuputol niya ang higanteng sipit ng alimango, ang iba sa kanila ay kayang harapin ito at makakabalik silang lahat sa bahay para sa isang salo-salo. Ngumiti si Orhan at binunot ang kanyang espada, kumpiyansang lumapit sa higanteng halimaw, habang pinaalalahanan siya ng tank na mag-ingat dahil ang talukap ng alimango ay napakatigas at napakahirap pasukin. Mukhang walang pakialam si Orhan habang lumundag siya sa ere at ipinukpok ang kanyang espada sa kasukasuan ng alimango, walang kahirap-hirap na pinutol ang higanteng sipit nito, na nag-alis sa tanging banta na kailangan nilang pag-ingatan. Nawala na ang hadlang na yon, madaling hinarap ni na Selma at ng iba pa ang halimaw. At pumapalakpak ang lahat habang tuluyang nagtatapos ang ekspedisyon at naghahanda na silang umuwi. Subalit biglang natigil ang kanilang pagdiriwang, nang makaramdam si Orhan ng matinding takot at biglang nag-iba ang mismong realidad at lumabas ang itim na dragon mula sa siwang, lumilipad ng diretso patungo sa kanila. Nanlamig ang dugo ni Orhan sa pagkakita sa itim na dragon at sumigaw siya sa lahat na tumakbo. Ngunit tila siya lang ang tanging nakakapag-isip, dahil maging ang iba pang gabay ng Orang ay nakatigil sa kanilang kinatatayuan dahil sa matinding bigat na kanilang nararamdaman. Ang mga Orang na hindi makagalaw ay nag-iisip, bakit naman nangyayari ito? Bakit isang tunay na halimaw na umaatake sa kanila sa ganitong kabababang palapag? Si Selma lang ang tanging nakapag-isip kahit kaunti. Ngunit maging siya ay hindi makagalaw. Napagtanto niya na kailangan niyang mamuno kaagad dito at ngayon upang matiyak na makatakas ang mga baguhan mula sa halimaw na ito, ngunit ang napakalaking aura ng dragon ay tila nagpapabigat sa hangin, sinisipsip ang oxygen mula sa atmosfera habang iniisip ni Selma ang lahat ng nakakatakot na kwento na kanyang narinig tungkol sa itim na dragon, ang halimaw na naninila sa mga adventurer at ganap silang nililipol, na halos walang naiiwan. Agad na sinimula ni Orhan ang pag-iisip ng mga ideya upang makalabas sa mapanganib na sitwasyong ito nang bigla niyang matanto na. Natalo na nila ang boss ng level na ito, na nangangahulugang kung maabot nila ang kristal sa dulo ng kuweba, ligtas silang makakabalik sa pamamagitan ng teleport. Iyon lang ang paraan para makaalis sa gulong ito, kaya naisip niyang tipunin ng iba para suportahan ang kanyang mga plano, ngunit nang lumingon siya upang tawagin ang iba, napagtanto niyang lahat sila ay tila nakatulala. Hindi maalis ang tingin sa halimaw. Labis itong nakakatakot dahil natural na naakit ang mga halimaw sa malalaking grupo ng tao, kaya ganoon din ang gagawin ng dragon, at kung hindi sila agad aalis ay agad silang matutusta. Sa isang maikling sandali, naisip ni Orhan na marahil dapat na lang siyang tumakbo patungo sa. Malinaw na kaya niyang makaligtas dito ng mag-isa, ngunit agad niyang itinatapon ang ideyang yon, na nadidiri sa sarili at napagtanto na kailangan niyang lumaban sa dragon upang bigyan ng iba ng panahon para makatakas ng ligtas. Nagpasya siya na hindi niya sila ipagkakanulo anuman ang mangyari, at tatalunin ng dragon. Kasabay niyon, hinawakan niya ang kanyang espada at binunot ito ng may matinding determinasyon upang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Sumigaw siya sa ibang mga gabay na pumosisyon, na nagpabalik sa kanila mula sa kanilang pagkatulala, at bumalik din sa kanyang katinuan si Selma. Inutusan niya ang iba na kumuha ng depensibong posisyon upang matiyak na ang mga baguhan ay malayo sa panganib, at agad. Ang mga adventurong Orang ay nagsisimulang kumilos. Ang salamangkero ay gumawa ng isang mahikang panangga upang seluhin ang pinsala ng atake ng dragon, ngunit napagtanto ni Selma na ang kanyang mahika ay hindi sapat ang lakas upang pigilan ang pagsabog. Si Orhan naman ay walang takot na tumakbo patungo sa dragon, ngunit agad na bumigkas ng sarili niyang protektibong salamangka upang palakasin ang panangga. Sa kabutihang palad, ito ay sapat na upang iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan, ngunit lubos silang nabigla,
sa pagkaalam na kung wala si Orhan ay magiging abo na lamang sila ngayon. Inilega ni Orhan ang atake ng dragon habang tactical na umaatres, ngunit hindi binigyan ng dragon anumang bukas na pagkakataon upang isagawa ang kanyang atake. Mabilis siyang kumuha ng maliit na punyal at inihagis ito patungo sa mata ng halimaw. Agad namang ipinikit ng dragon ang sarili nitong mata upang maiwasang mabulag, ngunit bahagi lamang ito ng plano ni Orhan, dahil ginamit niya ang mabilis na sandaling iyon upang lumukso patungo sa dragon. Layunin niyang pugutan ito ng ulo sa isang bugso ng kanyang espada. Ang hiwa ay lumikha ng napakalakas na pagsabog na nagpakalat ng alikabok at usok sa buong kuweba, na nagpaniwala sa mga gabay na baka natalo na niya ang halimaw. Ngunit mas alam ni Orhan ang totoo at nananatili siyang alerto. Habang humuhupa ang alikabok, muling bumangon ng dragon na may sigaw ng galit, ngunit ganap na walang pinsala. Inatasan ni Orhan ang mga gabay na protektahan ang mga baguhan sa lahat ng panig at tiyakin na walang sinuman sa kanila ang mapinsala sa anumang paraan. Habang nililibang niya ang dragon, mukhang nag-aalangan si Selma sa sitwasyon, ngunit ngumiti si Orhan at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil mayroon siyang plano upang harapin ang sitwasyong ito. Sinabi niya sa mga baguhan na kapit lang ng mahigpit at sa pagsasabi nito, lumusab siya patungo sa dragon, na agad namang naghanda ng nagliliyab nitong hininga at inatake si Orhan na umiiwas sa mga atake at nagsimulang umikot-ikot sa paligid ng halimaw, upang libangin ito sa abot ng kanyang makakaya. Namamangha sina Selma at ang iba pa sa kakayahan ni Orhan at sa kanyang katapangan, isinasaisip na nagpasya siyang harapin ng dragon ng mag-isa. Nagtanong si Selma sa sarili, nagtataka kung tama bang desisyon na hayaang harapin ni Orhan ng mag-isa ang nakamamatay na halimaw na yun, ang parehong halimaw na pumatay sa makapangyarihang bayani na si Albert. Nabatid niya na labis siyang nagmamalasakit kay Orhan sa puntong ito at mawawasak siya kung anumang mangyari kay Orhan. Si Orhan ay lubos na nakatutok, gayunpaman, habang iniiwasan niya ang sunod-sunod na atake at nagawa pa niyang salagin ang isa sa pag-atake ng dragon. Patuloy na ginagawa ito, lalong ikinagagalit ang madilim na halimaw. Nagulantang sina Logan at Sofia sa nakita nilang mahikang refleksyon, dahil hindi pa sila nakakita ng ganoon noon. Totoo nga ito, dahil kahit ang pinakamagaling na salamangkero sa mundo ay hindi kayang gawin yon, dahil ang mahikang refleksyon ay isa sa mga orihinal na spell ni Orhan sa kanyang arsenal, na nagre-reflect ng anumang atake ng mahika pabalik sa umaatake na may dobleng lakas. Gayunpaman, sa kanyang pagkainis, napakatigas ng mga kaliskis ng dragon na kahit matapos nitong matanggap ang napakalakas na pagsabog ng apoy, nakatayo pa rin ito, ganap na walang gallows. Napagtanto niya na wala na siyang natitirang pagpipilian, at kakailanganin niyang sumugal ngayon. Mabilis niyang ginamit ang isang multicast status boost, gumawa ng 6 na bilog ng mahika nang sabay-sabay at pinataas ang kanyang potensyal. Humanga si Selma nang makita ito dahil maging ang mga mage na may mataas na antas ay nahihirapang gumamit ng multicast para sa higit sa 3 bilog ng mahika, ngunit 6 ang nagamit ni Orhan nang hindi man lang pinagpapawisan. Nagtataka siya kung dapat ba siyang tumulong dahil kahit matapos niyang palakasin ang kanyang sariling stats, hindi pa rin magiging sapat ang lakas ni Orhan para kalabanin ang halimaw. Bago pa siya makapagpasya, ginamit ni Orhan ang ikalawang all-stat boost spell sa kanyang sarili, bago pa gumamit ng isa pang boost. Sa kabuuan, pinarami at dinoble niya ang kanyang sariling stat sa 6 na magkakaibang oras, na ikinatahimik ng gabay dahil ganap na imposibleng magawa iyon ng sinuman. Nagsimulang umilo si Orhan tulad ng isang Super Saiyan na may kidlat na pumapalibot sa kanyang katawan at sa lahat ng bagay. Mukhang hindi alam ng dragon ang nangyari kay Frieza sa kamay ng mga Saiyan, kaya patuloy itong sumubok na atakihin si Orhan sa pamamagitan ng paghampas ng buntot. Ngunit nawala si Orhan at lumitaw na nakabitin sa gilid ng napakabilis kaya naramdaman ni Selma na nag-teleport siya doon. Nanginginig si Selma habang natutuklasan niya ang tunay na kakayahan ni Orhan na lumampas sa antas ng sinumang support mage sa kasaysayan. At literal na muling nililikha ang paraan kung paano nakita ng sinuman ang mahika. Gamit ang sunod-sunod na orihinal na salamangka, bumagsak si Orhan sa lupa, ngunit nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Alam niyang napataas niya ang kanyang mga estatistika ng lampas sa kakayahan ng tao, ngunit ang kanyang katawan ay katawan pa rin ng tao, at hindi nito kayang tiisin ang tindi ng pilit na idinudulot ng kanyang mga estatistika sa kanyang katawan.
Bukod pa rito, ang kanyang mana ay nauubos ng napakabilis dahil ginagamit niya ang 32 salamangka ng sabay-sabay, na ang bigat ay masyadong mabigat para sa sinumang mangkukulam na panatilihin ng matagal. Alam niya na ang tanging pagkakataon niyang manalo ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kanyang makakaya. At tapusin ang labang ito ng mabilis hanggat maaari kaya tumakbo siya patungo sa dragon, iniiwasan ang mga atake nito at lumundag upang umatake mula sa itaas. Napansin yun ng dragon at agad na sinubukang pabagsakin siya gamit ang buntot nito. Ngunit hindi tanga si Orhan at nagawa niyang lumikha ng isang mana block kung saan siya nakatayo, na naging sanhi upang pamalya ang atake ng dragon. Nagulat si Logan at nagtaka kung isa pa itong sa mga orihinal niyang spell. Ginamit ni Orhan ang espesyal niyang spell na tinatawag na Magic Convergence, na kayang sumipsip ng mana mula sa kapaligiran at ituon ito sa isang maliit na lugar. Si Oliver ay mayroon ding parehong kakayahan, ngunit ginagamit niya ito ng buong buo sa opensiba at laging ipinauubaya ang depensa kay Orhan. Muli siyang sumugod sa dragon at pinatalas ang kanyang espada bago muling hiwain ang dragon. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at nagawa niyang makapagbigay ng matinding pinsala sa leeg ng dragon, hamati sa makapal nitong baluti at some-ire sa katawan sa ilalim ng lahat ng kaliskis. Bumagsak ang dragon nang may malakas na kalabog habang nagdiriwang sina Logan at Sofia. Iniisip na tuluyan ng natalo ang madilim na nilalang. Mas alam ni Selma na hindi yun ang kaso at napagtantong ang dragon ay marahil ay sumasakit ng bahagya, ngunit tila nauubusan na ng lakas si Orhan habang natitisod siya sa lupa, sinusubukang balikan ang balanse at ipagpatuloy ang kanyang atake upang hindi bigyan ng dragon ng pagkakataong makabawi. Gusto niyang sumali at tulungan si Orhan, ngunit alam niyang maging ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang angkan ng magkakasama ay hindi nakatama ni isang beses sa dragon, kaya ano ba ang magagawa niya? Muling bumangon ang dragon at ginamit ang kanyang naglalagablab na hininga upang lumikha ng distansya sa pagitan niya at ni Orhan bago ito nagtipon ng maraming itim na mahika sa paligid nito, at nagpakawala ng sunod-sunod na mahiwagang sibat kay Orhan, na sinubukang gamitin ang bilis niya upang maiwasan ang karamihan sa mga ito. Iniisip ni Orhan ang mga araw kung kailan lahat ay makulay at masaya. Noong naglalaro pa siya sa kalsada kasama si Oliver nang walang anumang pinapasan sa mundo, ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Nang salakayin ng ilang tulisan ang kanilang nayon at sirain ang lahat ng mahalaga sa kanila, naiwan silang walang magawa at wala nang nagawa kundi umiyak sa kanilang sitwasyon habang nasusunog ang mundo sa paligid nila. Kinaumagahan, inilibing nila ang bawat taong kanilang natagpuan, at pareho silang nanumpa na magpapalakas araw-araw at marating ang punto kung saan mapoprotektahan nila ang mga tao at ang mga bagay na mahalaga sa kanila, upang wala at walang sino man ang makakaagaw sa kanila kailanman. Ginagamit ni Orhan ang kanyang mga alaala upang maging panggatong habang lumalabas siya mula sa alikabok. Diretso patungo sa dragon, tumatangging sumuko sa harap ng tiyak na kamatayan. Sinimulan ng dragon na ilabas ang pinakamalakas nitong atake, na kumitil na ng maraming buhay ng mga adventurer hanggang ngayon kaya't itinuturing itong personifikasyon ng kamatayan. Naghanda si Orhan, at nang ibato ng dragon ang mga mahiwagang sibat patungo sa kanya, umiwas at pumalibot siya sa pagitan ng mga ito habang milimetro lang ang layo ng mga sibat sa kanya. Ngunit patuloy siyang sumugod at nagpakawala ng fireball magic bilang panlinlang bago niya sinubukang hiwain ang ulo ng dragon. Sa kanyang pagkagulat, bigo ang pagtama ng espada dahil tumigas ang kaliskis ng dragon na parang isang hindi masisirang kalasag. Mabilis siyang umurong at umiiwas sa karamihan ng mga sibat ng mahika bago lumikha ng pader sa harapan niya upang protektahan ang sarili. Binago ng dragon ang pattern nito at binukol ang isa sa mga sibat upang umatake mula sa likuran, at marahil ay napatay na nito ang sinumang iba. Ngunit ginamit ni Orhan ang kanyang mga reflexes na parang Diyos upang ilayo ang sibat mula sa kanya, sinagip ang kanyang buhay. Patuloy siyang umatake, umiiwas at umaatake sa dragon, tinitiyak na hindi niya bibigyan ang dragon ng anumang puwang para atakihin ang mga baguhan. Iniisip niya kung paano siya nagkaroon ng koponan na nakipaglaban sa kanya kanina, at lahat sila ay may magkakaibang tungkulin. Pero ngayon, siya lang ang nag-iisa dito. Itinaboy niya ang mga kaisipan nang maalala niyang nanumpa siyang talunin ng dragon ng mag-isa at maging isang adventurer na hindi nangangailangan ng anumang grupo upang mabuhay sa alinmang piitan. Dahil dito, naglagay siya ng isang trap card na patuloy na binobomba ang dragon ng may matinding katumpakan,
Binigyan siya nito ng oras upang i-charge ang kanyang magical convergence attack sa kanyang espada tulad ng ultimate attack ni Oliver, na may pagkakaiba na ang kanyang talam ay puro itim. Ngunit tulad ng alam nating lahat, kapag ito'y naging itim, hindi na ito bumabalik. I-charge niya ang atake at inasinta ito sa dragon ng buong lakas, humiwa sa atake ng dragon at tumama dito. Diretso sa dibdib. Bago pa sila makapagdiwang, gayunpaman, bumangon muli ang dragon at nagpatuloy sa pag-atake, pinilit si Orhan na tumakbo palayo at umiwas sa sunod-sunod na atake. Nagsisimula nang mawala ang epekto ng kanyang mga pampalakas, kaya ginamit niya ang natitira niyang mana upang palakasin muli ang kanyang mga katangian at inatake ang dragon ng isang malakas na hampas na nagpatambo dito mula sa langit. Ngunit nakaligtas pa rin ang dragon at bumangon muli. Hingal na hingal si Orhan nang mapagtanto niyang parehong siya at ang dragon ay nasa kanilang mga huling lakas na. Kahit ang kanyang espada ay naduraj sa maliliit na piraso. Nagpasya siya na tatapusin na niya ito, sa isang buong lakas na pag-atake o kahit ikamatay pa. Nagpatawag siya ng isang madilim na butas sa kanyang harapan at pinagsama-sama ang lahat ng enerhiya sa paligid nila upang lumikha ng isang matalim at purong tibak ng enerhiya na kanyang hinawakan ng dalawang kamay at naghanda upang lumaban. Agad na nagpakawala ng mga sibat na mahika ang dragon kay Orhan, ngunit ginamit ni Orhan ang huling natitirang lakas niya upang umiwas sa lahat ng pag-atake, habang gumagamit ng mahikang panangga at pambalik upang guluhin ang dragon. Sa huli, itinulak niya ang sarili mula sa isa sa mga mahikang pambalik at ibinulusok ang sarili patungo sa dragon, gamit ang kanyang pinakamakapangyarihang pag-atake upang tamain ang ulo ng dragon. Lumikha ng isang malaking pagsabog, tinakpan ng lahat ng alikabok. Nang kumalma ang alikabok, nakita ni Selma si Orhan na humihingal habang nakasandal sa espada. Hindi niya namalayan na nakagawa siya ng kasaysayan bilang ang unang taong nakatalo sa itim na dragon, at siya lang mag-isa. Sa labas ng yungib ng piitan, isang malaking pulutong ang nagtipon sa balita tungkol sa itim na dragon. Ngunit sa paanuman, narating ni Luna at ng kanyang mga kasamang hindi kaaya-aya ang pasukan ng piitan umaasang makarating sila sa oras at sa paanuman ay mailigtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Sinabihan ni Luna ang mga nakamasid na lumayo bilang isang itim na. Nakawala ang dragon, ngunit paglampas niya sa kanila, napatigil siya sa nakita niyang itim na dragon, na harap-harapan sa kanya. Sinundan siya ni Oliver at natakot siya ng husto kaya't bumunot siya ng espada. Handa ng lumaban, ngunit sinabi ni Luna sa kanya na kumalma at lumayo. Napagtanto niya na may kakaiba sa halimaw, at pagdating ng iba, malinaw na patay na ang itim na dragon. Nagulantang ang grupo ng bayani sa pangyayaring ito, dahil hindi nila maisip kung aling grupo ang kayang talunin ang halimaw na ito, ngunit hindi na nila kailangang mag-isip ng matagal, dahil napansin ni Luna si Orhan, na hirap manatiling nakatayo, at iniaasa ang lahat ng bigat niya sa kanyang espada. At mukhang lubhang napinsala, nagtataka siya kung nakaya ba ni Orhan kasama ang ibang mga adventurer na naipit sa loob na talunin ang halimaw. Agad niya itong sinabi na kailangan ito ng pagpapagaling, ngunit sinabi ni Orhan sa kanya na huwag makialam at asikasuhin na lang ang paglilinis. Natulala si Luna dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa taong inalis nila sa grupo na magpapabuti rito. Napunta naman ang atensyon niya sa mga adventurer na kasama ni Orhan na pumasok sa kuweba, at napansin niya na wala ni isa sa kanila ang may galaw sa katawan matapos makipaglaban sa napakatinding halimaw. Ngunit doon biglang lumino sa kanya, tinalo ni Orhan ang itim na dragon ng mag-isa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang iniisip, ngunit mayroon. Habang nilalampasan ang kanyang dating mga kasamahan, tinanong ng tanggang tangke si Orhan kung ano ang nangyari sa dragon. Ngunit hindi siya pinansin ni Orhan tulad ng hindi pagpansin ng iyong crush sa iyo at nagpatuloy sa paglalakad. Sumigaw ang ugok na tangke kay Orhan na sagutin ang tanong, ngunit sinabihan siya ni Luna na manahimik, dahil malinaw na si Orhan ang tumalo sa dragon. Nagalit ang tangke sa kanya, at tulad ng isang karaniwang tagahanga ni Tate na incel, sumugod ito sa kanya. Ngunit ginamit lang niya ang kanyang mahika upang hindi ito makakilos sa kinalalagyan at sana ay tinuruan siya ng leksyon kung hindi lang si Oliver ang nagsabi sa kanila na itigil ang kanilang laban. Habang galit siyang nakatingin kay Orhan, nagagalit dahil nalagpasan siya nito. Nang gabing yun, naalala ni Sofia ang lahat ng nangyari sa kanilang 3 araw na ekspedisyon, para sa isang ulat, ngunit ang tanging na isulat niya ay tungkol kay Orhan at kung gaano ito kahanga-hanga.
Naalala niya kung paano siya nito tinuruan ng mga batayan ng Salamanca, kung paano maging mas mahusay na manlalaro ng koponan, kundi pati na rin ang pagligtas niya sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagharap sa maalamat na itim na dragon, at mag-isa pa niyang nagawa. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang ulat, pumasok si Selma sa silid na mukhang pagod na pagod mula sa pagharap sa lahat ng bagay simula pa kaninang umaga. Dumiretso siya at humiga ng padubog sa kama, handa ng matulog. Ngunit nagawa ni Sofia na dalhin siya sa paliguan para sa isang nakakapreskong sesyon kung saan tinanong ni Selma si Sofia kung ano ang palagay nito tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Orhan dahil hindi niya ito maunawaan. Para sa kanya, si Orhan ay hindi kapani-pani walang malakas na may tila walang hangganang lakas na hindi niya kailanman maihahambing. Ngunit magkaiba ang pananaw ni Sofia tungkol dito. Ipinaliwanag niya na para sa kanya, tila si Orhan ay may matibay na pagkaunawa sa mga batayan kaya niya nagagawa ang mga kahangahangang bagay sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang katawan at kasanayan sa pinakamabisang paraan. Ipinaliwanag niya kung paano itinuro ni Orhan sa kanilang grupo kung paano pinakamahusay lumaban ayon sa kanilang papel, at napansin niya ang eksaktong parehong mga bagay na ipinapatupad din sa sarili nitong estilo ng pakikipaglaban. Sa pagkakaibang si Orhan ay literal na kumikilos bilang ang salamangkero, ang manggagamot, ang tank, at ang espadachim ng mag-isa. Nagbigay ito kay Selma ng kinakailangan niyang pananaw, at pinasalamatan niya si Sofia sa tulong. Kinabukasan ng umaga, nagising si Orhan na may sakit dahil ang buong katawan niya ay labis na sumasakit. Ginamit niya ang kanyang salamangka ng pampawala ng sakit sa kanyang sarili para makalakad man lang at nagsimulang magbihis nang mapansin niyang darating si Selma para bisitahin siya. Bumaba siya para salubungin siya sa kainan kung saan sila umupo at nag-usap habang umiinom ng itim na kape. Tinanong niya si Orhan kung kumusta na ang pakiramdam niya ngayon, at sumagot siya na maayos na siya. Hindi na binanggit ang katotohanang umiinom siya ng napakaraming painkiller para lang magawa ang pinakapangunahing bagay. Biglang tumayo si Selma at yumukod ng malalim, pinasalamatan si Orhan sa pagliligtas sa kanyang buhay at sa buhay ng lahat ng mga baguhan. Tinitiyak na matagumpay ang ekspedisyon at walang nasawi. Sinabi ni Orhan sa kanya na huwag mag-alala dahil ito ay isang pagtutulungan ng pangkat. Tinanong naman siya ni Selma kung maaari niya itong samahan sa bahay ng guild dahil gustong makipag-usap ng pinuno ng kanilang guild sa kanya. Sumang-ayon si Orhan dahil wala naman siyang mas magandang gawin. Pumunta silang dalawa sa bahay ng guild kung saan nila natagpuan ang pinunong pal-aaral na komportableng nakaupo sa sofa. Agad siyang dumiretso sa hinabol at tinanong si Orhan kung gusto niyang sumali sa Night Sky Silver Rabbits bilang pangunahing umaatake sa kanilang pinakamakapangyarihang grupo. Bukod pa rito, inaalok din niyang gawin siyang tenyente ng angkan upang mas mahusay niyang mag-abayan at mapangasiwaan ang pang-araw-araw na operasyon. Nagulat si Orhan dahil ang pagiging tenyente ay malaking bagay at karaniwang nakalaan para sa pinakamatatanda, at kadalasan ay sa mga nagtatag na miyembro ng isang angkan. Sino man ay tatalon sa pagkakataong ito, ngunit hindi si Orhan ang lahat. Kaya humingi siya ng panahon sa nerd para pag-isipan ang desisyon, na masayang ibinigay naman ng nerd sa kanya. Habang pabalik, muling binalika ni Orhan ang buong pag-uusap dahil hindi pa rin siya makapaniwala na isang ng mga pinakamahusay na angkan sa mundo ang gustong mamuno sila sa kanilang pinakamahusay na pangkat at maging isa rin sa mga pinuno ng angkan. Nagdesisyon siyang makipagkwentuhan sa matandang gumagawa ng kanyang baluti at hingi ng kanyang opinyon. Natatakot pa rin si Orhan na gagamitin lang siya at itatapon tulad ng ginawa ng kanyang mga dating kasamahan sa koponan. Ngunit ang matanda ay tumawa lang at sinabihan siyang huwag masyadong imo palagi. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap, ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Orhan ng tawag para sa isang pulong mula sa guild ng mga adventurer kaya pumunta siya doon at nakita ang mga miyembro ng guild na nakaupo na para sa isang komite ng pagsisiyasat. Umupo siya nang tanungin ng guild master si Orhan kung totoo bang nagpakita ang itim na dragon sa ika-50 palapag kung nasaan siya. Napilitang lumaban mag-isa. Tumango si Orhan bilang pagsang-ayon, ngunit nagsimulang magsalita si Derek ng mayabang at sinabing pinahina na nila ito, na naging dahilan ng pagtakbo ng dragon at si Orhan ay nakalapag lamang ng huling suntok at inangkin ang pagpatay, at nagsasalita rin sa pagitan. Sinasabing dapat daw siyang magpasalamat dahil iniligtas nila ang kanyang buhay at pinasikat siya ng magdamag. Tiningnan lamang sila ni Orhan at sinabihang tumahimik ang kanilang mga hanggal na bibig,
na naging dahilan upang tumayo si Derek ng galit. Ngunit yun lang ang magagawa niya dahil pinaupo siya ni Luna kaagad ng may diin. Pagkatapos ay lumusab si Orhan at humarap kay Oliver, tinatanong kung bakit siya pumunta sa ika-72 palapag kaagad matapos kumuha ng bagong enchanter para sa kanilang grupo. Tinanong niya kung naging masyadong mapagmataas at kumpiyansa si Oliver dahil lang sa ilang beses na nilang napuntahan ang palapag na yon. Ipinagpatuloy ni Orhan na paulit-ulit niyang binalaan na hindi pa sila sapat ang lakas dahil palagi na lang silang hirap makapasa sa antas na yon, at yun ang dahilan kung bakit niya gustong mag-ipon pa ng mas maraming karanasan bago lumipat sa mas mataas na palapag. Sabi niya na nagkaroon din ng mga pagkakataon na muntik na nilang mawala ang isa sa kanilang kasamahan, na dapat ay nagturo na sa sinumang may utak na mauubusan sila ng swerte balang araw. Ngumisi lang si Oliver at sumagot na mahina sila dahil sa kanya kaya hirap silang makapasa sa silid. Kaya naman kumuha sila ng bagong salamangkero. Sinasabi niya na sa tulong ng isang salamangkero na may mas mahusay na kasanayan, inaakala niyang makakapasok sila ng mas malalim. Sabi ni Orhan, hindi na raw siya galit sa pagkakatanggol niya sa trabaho sa puntong ito. Ang nagpapagalit sa kanya ay ang katotohanan na hindi binibigyan ni Oliver ng paggalang ang mga salamangkero na talagang nararapat sa kanila. Sabi ni Oliver, napakadali lang daw maging salamangkero dahil kailangan lang nilang umupo ng ligtas sa likod at tiyakin na hindi nauubusan ng buffs ang kanilang mga kasamahan. Galit na tumayo si Orhan at sinabi sa kanilang lahat ang eksaktong oras kung kailan nauubos ang kanilang mga buffs. Sinasabi niya na bawat isang tao ay may iba't ibang oras ng buff at kailangan tandaan ng salamangkero ang bawat isa sa mga ito upang may bato ang mga ito sa tamang oras. Habang nagbibigay din ng mga utos at sinusuri ang labanan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakaupo si Selma sa labas sa hardin, iniisip ang lahat ng nangyari sa ekspedisyon. Gusto niyang magkaroon ng tulad ni Orhan sa kanyang grupo, ngunit iniisip niya kung nanaisin pa ni Orhan ang mga kasama matapos ang nangyari sa kanya sa kanyang nakaraang grupo. Bukod pa rito, hindi na niya kailangan ng mga kasama sa puntong ito dahil siya ay isang one-man army na kayang harapin ang lahat. Naaalala niya ang punto kung saan sa laban-laban sa itim na dragon, sinubukan niyang bigyan siya ng ilang buffs, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag gawin ang anuman dahil makakasira ito sa kanyang focus. Naisip niya na kahit sumali siya sa kanilang grupo, magiging pabigat lang siya bago pa man siya lubusang magpakalunod sa kanyang mga iniisip. Sina Zephia, Logan at Carol ay tumakbo papalapit sa kanya. Tinatanong kung nasaan si Orhan dahil gusto nilang kausapin ito tungkol sa pagsali sa guild. Nagbuntong hininga si Selma, sinasabing nagdududa siya na kailangan ni Orhan ng isang grupo dahil magiging pabigat lang naman silang lahat. Sabi ni Logan at ng iba pa na alam na nila yon. Ngunit isang araw habang lumalaban kasama siya, unti-unti silang lalakas at sa huli ay kailangan niya silang kilalanin bilang mga kasamahan. Hindi naisip ni Selma yun mula sa pananaw na ito at napagtanto niyang tama ang mga bata at maaari rin siyang matuto kay Orhan at gumaling. Sinabi niya sa kanila na mahahanap nila siya sa bahay ng Unyon at agad silang tumakbo para hanapin siya. Sa bahay ng Unyon, lumabas din si Orhan, habang nagpa siya ang pinuno ng Unyon sa parusa para sa sapilitang paglahok. Habang lumiliko sa matataong kalye, napansin niya si Zephia at ang grupo na tumatakbo patungo sa kanya at agad niyang nalaman kung ano ang gusto nila. Mabilis siyang sumiksik sa kalapit na eskinita at patuloy na tumakbo habang sinusundan nila siya, sumisigaw na gusto lang nilang kausapin siya. Pagkatapos niyang makatakas sa kung paano sa pagtalon sa ibabaw ng kanyang mga mahiwagang blow, nakapagtago siya sa loob ng tindahan ng matandang lalaki, na pinagtatawanan siya, sinasabing parang takot siya sa grupo ng mga bata. Sumagot si Orhan na ayaw niyang palungkutan sila sa pagsasabing hindi niya talaga gustong sumali sa anumang partido sa ngayon. Sinasabi ng matandang lalaki na alam niyang naghahanap pa rin si Orhan ng lugar na kanyang kinabibilangan, ngunit hindi niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Nang gabing yun, umakyat si Orhan sa isang bangin upang mapag-isa at pag-isipan ang sinabi ng matandang lalaki sa kanya. Nang bigla siyang makita si Zephia na nagsasabing ito ang paborito niyang lugar dahil mula rito, malinaw na malinaw niyang nakikita ang buwan. Yumuko siya at pinasalamatan si Orhan sa pagliligtas ng kanilang buhay nung isang araw at pagkatapos ay hiniling kay Orhan na sumama sa kanila sa Night Sky Silver Rabbits dahil gusto pa niyang makatrabaho si Orhan ng higit pa. Hindi siya sinagot ni Orhan, ngunit tinanong siya kung anong uri ng isang lugar ang guild para sa kanya.
Nag-isip siya saglit bago sumagot na ang guild ay nagbigay sa kanya ng napakaraming magandang alaala kaya't ito ay tahanan na para sa kanya. Dito siya nabibilang. Naantig si Orhan at agad siyang nakapagpasya. Kinabukasan, lumapit siya upang makipagkita sa pinuno ng Night Sky Silver Rabbits at sinabi sa nerd na nais niyang tanggapin ang alok nitong sumali sa guild. Nagkukubli yata si Selma sa likod ng kung ano dahil agad siyang lumabas at binati siya habang ibinibigay ang uniforme. Pagkatapos nito, lumabas siya at nakita niya sina Zephia at ang iba pa na tumatakbo papalapit sa kanya, hingal na hingal at sabik na malaman kung tinanggap ba niya talaga ang posisyon, habang si Orhan naman ay ngumiti lamang. Na nagsasabing sabik siyang sumama sa kanila sa mas marami pang pakikipagsapalaran. Isang gabi pagkatapos yun, napanaginipan niya ang panahong bata pa sila, kung saan madalas siyang nakikipaglaban kay Oliver habang ang mga taong nagsisikap na sanayin sila upang maging bayani ay pinapanood sila ng matalas ang tingin. Napansin ang bawat kilos, mukhang labis na kinakabahan si Oliver habang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya laban sa kanyang matalik na kaibigan, habang si Orhan naman ay nagpakaluwag-luwag pa rin ngunit nauwi sa pagkadisarmahan. Ngumiti siya at humiga sa sahig ng may kalabog, na nagsasabing napakalakas ni Oliver at hindi niya ito matatalo. Galit na sumagot si Oliver na alam niyang mas malakas si Orhan kaysa rito at lagi niya itong natatalo dati. Sabi ni Orhan na hindi naman siya ganoon, malakas pa at matagal nang nalampasan siya ni Oliver. Hindi pa rin kontento si Oliver ngunit wala siyang magawa tungkol dito kaya tiningnan niya si Orhan nang may galit sa kanyang mga mata ngunit umalis nang walang sinasabing anumang salita. Nanatili si Orhan sa lupa ng isang babaeng may pilak na buhok na nagngangalang Sion, na kaibigan ni Orhan, ang nagmamadaling lumapit sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba siya. Ngumiti si Orhan habang bumabangon, sumagot na ayos lang siya ngunit sinabi na nakakahiya para sa kanya na nakita siya nitong napagbuhatan ng kamay ng ganito. Sumagot si Sion na sa tingin niya ay buong tapang siyang lumaban at mukha siyang napakalamig habang ginagawa ito. Bukod pa rito, inaangkin niya na alam na niya kung ano ang kayang gawin ni Orhan kung ilalabas nito ang kanyang tunay na lakas. Ngunit iginigiit ni Orhan na hindi na niya talaga magagawa iyon dahil mahina ang kanyang puso at hindi na kaya ng kanyang katawan. Ngunit ipinapangako ni Sion na tutulungan niya itong harapin isang araw, ngunit tulad ng mga Epstein files, ang kanyang mga salita ay nabura sa kanyang alaala at hindi na niya talaga matandaan kung ano nga ba ang kanyang sinasabi, kung paano silang dalawa ay iisa, at kung ano ang ipinangako nilang makamit ng magkasama, at kung saan siya naglaho. Sa kabilang panig naman ng kaharian, buhay pa rin si Sion at ngayon ay bahagi na ng isang kulto kung saan pinamumunuan niya ang isang grupo ng 3 tao habang nilipol nila ang isang kooperasyon ng 5 malalakas na grupo ng adventurer dahil lamang hindi sila kabilang sa kanilang pangkultong paksayon. Matapos mamatay ang bawat adventurer, nagpasya silang magpatuloy ngunit biglang may isang lalaking nakasuot ng puting balabal ang lumitaw sa harap niya at sinabi sa kanya na kaka-receive lang ng balita ng mga pinuno ng kulto na mayroong isang hindi kilalang lalaki sa hilagang kaharian ang nakatalo sa itim na dragon ng mag-isa, at inutusan si Sion na puntahan at imbestigahan ang taong yun. Kailangan niyang subukang hikayatin siya na sumapi sa kanilang kulto, ngunit kung tumanggi ang lalaki, kailangan nilang tapusin kaagad ang kanyang buhay. Inisip ito ni Sion at natanto niyang hindi maaaring si Oliver yun dahil masyado siyang sikat para tawaging isan. Hindi kilalang lalaki at nagtataka kung sino ito, ngunit hindi naman gaanong mahalaga sa kanya dahil kung sasalungatin nito ang kanilang kulto, siya ang magtutuldok sa kanya kaagad. Dahil doon, nagsimulang lumakad si Sion at ang kanyang grupo patungo sa hilagang kaharian, hindi nalalaman na ang taong gusto niyang wakasan ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan mula pagkabata na si Orhan. Ang batang may pink na buhok sa kanyang grupo ay nagsasabing ang hilagang kaharian ay kontrolado pa rin ng simbahan kaya kailangan nilang maging maingat sa kanilang mga ginagawa dahil kung sila ay matuklasan, malaki ang posibilidad na sila ay mahuli at ibilanggo sa piitan. Sumang-ayon si Sion na kailangan nilang manahimik at manatiling patago, ngunit sa parehong pagkakataon ay mayroon siyang isang kakaibang pakiramdam tungkol sa misyong ito at umaasang matatapos na ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon dahil ayaw niyang pumunta sa bahaging iyon ng kaharian. Lumabas na mahal niya si Orhan buong pagkabata niya at napaniwala siya sa maling impormasyon na ang matatandang lalaki ng simbahan ang nagdulot sa kanya ng matinding stress kaya niya piniling wakasan ang kanyang buhay.
Nang araw na matanggap niya ang balitang ito, nanlamig ang kanyang puso habang inaalala niya ang lahat ng pangako niya rito kung paano sila laging magsasama at kung paano siya laging lalaban sa tabi niya. Umiyak siya ng todo sa araw na yun hanggang sa nanlamig ang kanyang dugo sa matinding galit at hindi na siya naging gaya ng dati. Simula ng araw na yun nagpasya siya na itutuloy niya ang pagkawasak ng simbahan at ang mga tao nito na nagtulak kay Orhan sa kanyang kamatayan. Samantala, si Orhan ay nakikipagpulong sa lahat ng nakatatandang miyembro ng Night Silver Rabbits kung saan ipinakilala ng nerd na pinunong nakasalamin si Orhan sa lahat. Sinasabing siya ang pangunahing dahilan kung bakit matagumpay ang kanilang ekspedisyon at higit pa rito, siya ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang lahat ng mga baguhan at maging ang mga gabay na sumama sa kanila dahil mag-isa niyang pinabagsak ang itim na dragon. Sinabi ng nerd sa iba na naniniwala siya sa kakayahan ni Orhan at itataas niya ito sa ranggo ng tenyente upang punan ang posisyon ng kanilang minamahal na bayaning si Albert na namatay noong nakaraang taon habang lumalaban sa kaparehong dragon. Sinasabi niya na kung sino man, kung mayroon man silang issue sa bagay na yon, maaari na silang magsalita ngayon kaya isang matandang lalaki ang nagsalita, na nagsasabing wala siyang problema sa pagiging isa ni Orhan sa mga pinuno ng mga grupo. Ngunit nagtanong kung alam ba ni Orhan kung ano ang ibig sabihin yun at kung naniniwala ba siya na may kakayahan siyang gumawa ng tamang desisyon, dahil kapag naging tenyente siya, hindi lang ang sarili niyang buhay ang magiging pananagutan niya kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nagtatrabaho kasama niya. Sinasabi niya na maraming buhay ang nakakabit sa angkang ito kaya anumang desisyon ang gawin niya ay makakaapekto sa buong angkan mismo at para sa marami sa mga miyembro ng angkan, ang tanging bagay na mayroon sila sa kanilang buhay ay ang angkan mismo. Kaya tungkulin nilang laging isipin ang kapakanan ng angkan. Kahit sila mismo ang kailangang humarap sa pagsubok sa proseso. Naalala ni Orhan ang pangakong ginawa niya kay Sean at biglang bumalik sa kanyang isip ang maraming masakit na alaala na nagpamulat sa kanya na hindi niya pwedeng gawing buong buhay niya ang angkan. Sumagot siya ng tapat at sinabi sa matandang Angus na mayroon siyang sariling buhay, di tulad ng marami sa kanila, kaya hindi niya pwedeng ilaan ang lahat sa angkan. Nagulantang ang bawat miyembro sa pulong at maging si Selma ay hindi kailanman inaasahan nito. Sumabog sa galit ang matanda, tinatanong kung alam ba niya na ang pahayag na kakasabi lang niya ay nagpapawalang karapatan sa kanya na maging miyembro man lang ng angkan, lalong-lalo na ang maging tenyente. Tinanong niya kung ano ba ang ginagawa niya rito at sumagot si Orhan na narito siya. Dahil alam niya na ipagtatanggol niya sinuman at lahat ng pinapahalagahan niya. Nabatid ni Selma na hindi gaanong mahalaga kay Orhan ang mismong angkan kundi gusto niyang protektahan ang mga miyembro nito. Gulong-gulo pa rin ang matanda kaya nilinaw ni Orhan sa kanya sinasabing gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang mga kasamahan ngunit yun lang ang maipapangako niya. Walang labis, walang kulang. Sa huli ay sumuko ang matanda at nagkaroon ng botohan ang nerd para sa mga taong walang problema sa pagiging isa ni Orhan sa mga tenyente. Ito ay isang napakalaking panalo para kay Orhan dahil siya na ngayon ang isa sa mga tanyag na mga tenyente ng kalangitan sa gabi pilak na kuneho. Dinala siya ni Selma sa pasilyo upang ipakilala sa unang unit na kanyang sasalihan ngunit bago pa sila makarating doon, tinawag ng isang babae si Selma mula sa likuran na nagsasabing gusto niyang kausapin ang bagong tenyente. Ngumiti si Selma at ipinakilala ang babae bilang si Stella na nasa dibisyon ng pamamahala. Tinanong ni Stella si Orhan kung magaling ba siya magturo sa ibang tao at sinabing mayroon siyang bagong proyekto na gusto niyang tulungan siya. Sinabi ni Selma na sa tingin niya ay magandang ideya ito ngunit tinanong ni Orhan kung hindi ba ito magiging problema sa Unit 1 ngunit sinabi ni Selma sa kanya na huwag mag-alala dahil magkakaroon siya ng mas maraming libreng oras kaysa ginawa niya noong miyembro siya ng grupo ng mga bayani. Sabi ni Stella na ipapadala niya ang mga materyales na nagpapakilala sa grupong ito at nagmamadali siyang umalis kasama iyon. Inakay siya ni Selma sa isa sa mga silid kung saan sa wakas ay nakilala niya ang unang unit. Umupo silang lahat sa paligid ng isang mesa at ang babaeng asul ang buhok ang unang nagpakilala sa sarili bilang si Reyna siyang salamangkero ng grupo. Napansin ni Orhan na kahit siya ang pinakamatanda sa grupo, wala naman talaga siyang maipapakita rito. Naramdaman ni Rain ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili ngunit sumingit ang babaeng blondie, sinabing ang pangalan niya ay Otis at siya ay isang manggagamot. Ang huling miyembro ay ang matangkad na lalaking pilak ang buhok na marahil ay nakakakuha ng lahat ng babae, na nagngangalang Will na siyang tagapagtanggol ng grupo at mahilig umaktong parang isang depensibong tangke.
Sa wakas, ibinaling ni Orhan ang kanyang atensyon kay Selma na muling formal na nagpakilala sa sarili bilang ang engkantador at ang pinuno ng partido. Napagtanto ni Orhan na mula ngayon, ang mga ito ang magiging kasama niya sa armas na handang lumaban para sa kanya at mamatay para sa kanya kung kinakailangan. Para sa kapakanan ng formalidad, tumayo rin siya at nagpakilala bilang si Orhan na siyang pangunahing mananalakay ng partido na ito ngayon. Ngumiti si Will at sinabing simula nang mawala si Albert, siya ang pumupuno sa papel na yon. Ngunit hindi siya magaling sa papel na yon. Selma sinabi sa kanya na huwag nang maging masyadong formal at mag-relax lang. Ngunit bago pa man siya makaupo, tinanong siya ni Will kung paano niya napatay ang itim na dragon. Napansin ni Selma na hindi gaanong komportable si Orhan kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang sagutin yun kung ayaw niya. Ngunit sinabi ni Orhan na dapat niyang ibahagi ang impormasyon sa kanyang mga kasapi sa pangkat upang magkaintindihan sila. Sinimulan ni Orhan ang pagpapaliwanag at sinabing ang pangunahing dahilan kung bakit niya nakayanan ng dragon ng mag-isa ay dahil sa dalawang orihinal na spell na kanyang nilikha. Nagulat si Rain nang malaman na nakalikha si Orhan ng mga orihinal na spell, ngunit ipinagpatuloy niya na ang kanyang unang orihinal na spell ay tinatawag na impact, na kayang pataasin ang epekto ng anumang kagamitan o mahika ng 100 beses, at ang pangalawang spell ay isang bagay na maaaring gamitin ng maraming beses upang palakasin ang epekto ng support magic at halos anumang pagpapalakas. Inilahad niya na noong labanan nila ang dragon ay pinarami niya ang sarili niyang mga buff ng 32 beses na ikinagulat ni Rain at Otis, na nagsasabing ang spell na ito ay magbibigay sa kanya ng malaking kalamangan laban halos sa sinumang makakaharap niya. Ayon sa kanya, magagamit lang niya ang spell na yun sa sarili niya, at napakataas ng stress sa gumagamit kaya hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal. Naalala niya kung paano kahit ang laban sa itim na dragon ay tumagal ng medyo sobra at sa huli ay nasa napakapangit siyang kalagayan. Tinanong ni Otis na kung ganoon siya kalakas, kung gayon, ibig sabihin ay kaya niyang malaglag sa ngunit ibinunyag ni Orhan na tanging panggit ng antas lamang ng mahika ang kaya niyang gamitin gaano man siya magsumikap, ikinagulat ito ng lahat. At tinanong ni Selma kung paano yun posible dahil malinaw na sapat ang alam niya tungkol sa mahika para makalikha ng sarili niyang mga spell. Tumingin pababa si Orhan, na sinabing maging siya ay hindi alam kung bakit hindi niya kayang gumamit ng advanced na mahika, ngunit gayunpaman, tinatakpan ng kanyang mga orihinal na spell ang kapintasang iyon. Niya na nagpapage ang hindi siya lubos na walang silbi. Sabi ni Selma na balak niyang pababain silang lahat sa silong sa lalong madaling panahon para makapagpraktis silang magtrabaho bilang isang koponan at masanay, ngunit sabi ni Orhan na bago gawin yun kailangan niya munang kumuha ng espada. Nagulat si Rain na hindi pa siya nag-o-order ng bagong espada at sinabing aabuti ng maraming araw bago makagawa ng bagong espada, ngunit sabi ni Orhan na gumagamit lang siya ng espada na nabibili agad kaya pwede lang siyang pumasok sa tindahan at bumili ng isa. Nabigla silang lahat dito dahil ang mga baguhang adventurer mismo ay gumagamit ng ganoong klaseng sandata at hindi sila makapaniwala na ang gumagamit ang Dragon Slayer ng isa sa mga ito sa halip na isang pasadyang piraso. Dinala nila siya sa panday na gumagawa ng lahat ng armas para sa kanilang angkan, ngunit sinabi ng panday na para sa isang taong kalibre ni Orhan ay dapat silang kumuha ng isang item mula sa pinakamalalim na antas ng mga piitan. Ngunit sinabi ni Orhan sa kanya na huwag mag-alala at naglabas ng maraming artifact na nakuha niya mula sa malalalim na piitan, kasama ang kaliskis ng itim na dragon. Kaagad na natigilan ng buong grupo at napagtanto ni Orhan na nagkamali siya dahil binuksan niya ang isang lumang sugat. Dapat niyang naitandaan na natalo sila ng mismong dragon na ito at nawalan ng napakamamahal na miyembro ng grupo sa proseso. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit nakabawi si Rain mula sa kanyang PTSD. At sinabi kay Orhan na ang kaliskis ng itim na dragon ay makakagawa ng isang espadang karapat-dapat